Alis na ako. Lahat ng sabaw na ito, ako mismo ang gumagawa nito. Namamaga ang mga binti ko sa kakagawa ng sopas na ito. Aalis na rin ako. Walang bagong recruit sa loob ng 300 taon. Ako lang mag-isa ang gumagawa ng mga pills. Sira na ang mga mata ko sa kakagawa ng alkimiya. Eksakto. Tapos na ako? Tapos na ako. Tigilan na yan, tumigil ka sa kakulitan. Ngayon, ang balanse ng 3 kaharian ay sira na, kaya hindi na makababa ang mga bagong recruit. Ano bang magagawa ko? Tama. Ano sa tingin mo ang gagawin natin? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Arthur, Naghihingalo na ang nanay mo. At kung hindi mo hiwalayan si Chloe, ikaw at ang nanay mo, sabay kayong mapupunta sa impyerno. Tumigil ka. Arthur, ayos ka lang ba? Mahal. Ako. Huwag mo akong tawaging mahal. Arthur, maghiwalay na tayo. Diborsyo. Mahal. Sabi ni G. Sterling. Arthur, usupal ka lang ng taxi. Sa tingin mo ba talaga karapat-dapat ka sa akin? Loko-loko na yata si Lolo. Sa kagustuhang ikaw ang tagapagligtas ng mga Sterling at gagawin kang manugang na nakatira sa amin. Pero ngayon, malubha ang sakit ni Lolo at nakatulong ka ba? Kung hindi dahil sa suporta ng mga Thorn, sana nag-bankrupt na ang mga Sterling. Ano pang hinihintay mo? Ako. Naiintindihan ko. Pero, nangako ako kay G. Sterling na kailangan kong manatili sa tabi mo sa loob ng 5 taon, kahit anong gawin mo. Hindi ko kaya. Arthur, kung hindi dahil sa pamilya namin itong mga nakaraang taon, ikaw at ang may sakit mong nanay sana nagutom kayo sa lansangan. hanggang kailan mo pa pahahabain ito? Pirmahan mo. Iligtas ang dangal nating dalawa. Arthur. Wala ka kundi isang super na palaka. Hindi ka rapat-dapat sa isang sisne tulad ni Chloe. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Sumang-ayon kang hiwalayan si Chloe at bibigyan kita ng pera. Baka tumagal pa ng ilang araw ang nanay mo. G. Pendleton? Ang mga bayad sa emergency ng pasyente kailangang bayaran sa lalong madaling panahon. Kung hindi, Tupper, dalhin ang item na ito sa Shadow Creek Road, sa ilalim ng bus stop number 44. Ibigay ito sa isang babaeng nakasuot ng pulang Cheongsang. Shadow Creek Road. Kamakailan, maraming trooper ng taxi ang nawawala ay naganap sa Shadow Creek Road. Maging maingat ka. Iwasan ang pumunta doon kung hindi kailangan. Kalimutan mo na. Hindi ligtas doon kamakailan. 10,000. Ito ang 5,000. Ang natitira pang 5,000, ibibigay niya sa iyo pagdating ng mga gamit. Sasali ka ba? Ito. Sasali ako. Hindi mo alam kung kailan ka titigil. Tapos si Chloe ay magiging balo. Sino ang makakapagbukas ng daan sa 3 kaharian? Kaya ikaw ay magiging ang Jade Emperor. Bumubukas na. Ang balanse ng 3 kaharian ay nasira na. Lord Rowan, Madam Thorn, ako, patay na ako. Huwag kang magpanik, binata. Ano ang pangalan mo? Ano ang trabaho mo? Trabaho? Ako si Arthur Pendleton, isang walang kwentang trooper ng taxi. Hindi ako makapaniwalang namatay ako ng napakakaawa-awa. Super ng taxi. Kaya pala, makatwira na ang lahat. Ikaw ay isang tagapagligtas. Ang isang super ay maaaring tumawid sa 3 kaharian. Buksan ang siklo ng reinkarnasyon. Ikaw ang tagapagligtas ng 3 kaharian. Tama yan, Arthur. Dahil ikaw ay isang super at kayang tumawid sa 3 kaharian, itinatalaga kita bilang gabay sa 3 kaharian. Ang mga mortal na umaakyat sa pagkadiyos, lahat ay nangangailangan ng iyong patnubay. Ibinibigay ko sa iyo ang banal na mata ng pananaw upang makilala ang mabuti sa masama. Ibinibigay ko sa iyo ang tainga ng kalinawan upang malaman ang tama sa mali. Ibinibigay ko sa iyo ang banal na kapangyarihan ng kalangitan upang protektahan ang iyong sarili.
Ang iyong sasakyan ay magiging taxi ng tatlong kaharian. Maaari itong pumunta sa ilalim ng lupa at sa kaharian ng langit. Ngayon, ang tatlong kaharian ay nalalanta. May mga bakanteng posisyon. Kailangan mong agad na pumwesto. Dr. Ford, na nagligtas ng hindi mabilang na buhay, perpekto ang iyong karma. Mabilis na pumunta sa River City, number 444 Obsidian Avenue. Hanapin ang gabay ng tatlong kaharian, si Arthur Pendleton. Sumakay sa taxi ng tatlong kaharian patungo sa kaharian ng langit. Pumwesto bilang banal na manggagamot. Banal na manggagamot? Naglinang ako sa loob ng 60 taon. Sa wakas, nakamit ko ang perpektong karma. Mr. Croft, nag-ipon ng mabuting karma. Perpektong karma. Mabilis na pumunta sa River City. 444 Obsidian Avenue. Hanapin ang gabay ng tatlong kaharian, si Arthur Pendleton. Sumakay sa taxi ng tatlong kaharian patungo sa ilalim ng lupa. Pumwesto bilang hukom ng ilalim ng lupa. Governor Quinn, dahil naging gobernador ka sa isang termino, binasbasan mo ang buong komunidad. Mabilis na pumunta sa River City. Number 444 Obsidian Avenue. Hanapin ang gabay ng tatlong kaharian, si Arthur Pendleton. Sumakay sa taxi ng tatlong kaharian patungo sa dambana ng tagapagtanggol ng River City. Pumwesto bilang tagapagtanggol ng River City. Bilisan! Pumunta sa River City, kunin si Lord Pendleton. Ako ba ang gabay ng tatlong kaharian? Ako ang gabay ng langit ng tatlong kaharian. Nanaginip ba ako? Isang guni-guni. Arthur, naririnig mo ba ako? Sagutin mo ako. Gary, nandito ako. Sa tingin ko, nanaginip lang ako. Pinangarap kong maging gabay ng langit ng tatlong kaharian. Ano pa? Ang mata ng karunungan. Ang kainga ng linaw. Oh, tigilan mo yan. Ang gabay ng langit, mas bagay ka pang maging Panginoon ng foot massage. Saan ka nagmamaneho? Sa bus stop number 44 sa Shadow Creek Road, nagde-deliver ng package para sa isang tao. Number 44 Shadow Creek Road. Baliw ka ba? Nabalitaan ko na sobrang nakakatakot daw diyan. Ilang driver ng taxi ang nawawala. Wala silang makitang kahit ano ang mga pulis. Mas mabuti pang bumalik ka na ngayon, hindi naman siguro ganun kasama. Wala naman akong nakitang kakaiba dito. May kaya bang mayroon talaga dito? Ang bayad para sa emergency ng pasyente, kailangan ng bayaran agad-agad. Kung hindi, Tama na, Gary. Mayroon bang mas nakakatakot sa pagiging walang pera sa mundong ito? Wala akong pakialam kung nakakatakot o hindi. Ang alam ko lang ay kung hindi ako kumita ng pera ngayon, mamamatay ang nanay ko. Ang mga nakakatakot na bagay ay papatayin ka lang. Ang kahirapan ay mas malala pa sa kamatayan. Ano to? Ito ay... Makita ako minsan, yumaman. Kapayapaan sa ilalim ng langit. Sila ang kambal na sugo ng kamatayan. Itong Shadow Creek Road ay talagang pinagmumultuhan. Ako. ako'y nagbibigay pugay kay gabay ng langit ng tatlong kaharian. Ako'y nagbibigay pugay kay gabay ng langit ng tatlong kaharian. Hindi pa naginip, talagang ako ay ang celestial guide ng tatlong kaharian ngayon. Diyos na Celestial, binuksan mo ang daan sa pagitan ng tatlong kaharian, at ang Jade Emperor personal kang hinirang bilang celestial guide ng tatlong kaharian. Bawat mortal na umaakyat sa pagka-Diyos. Ay nangangailangan ng iyong patnubay. Salamat sa iyo. Nakakalakad na kami sa mortal na mundo. Ikaw ang dakilang tagapagligtas ng tatlong kaharian, tunay ang celestial guide. Kung gayon, ang banal na mata ng karunungan. Ang tainga ng kaliwanagan. Lahat ay totoo. Noong araw, si Mr. Sterling ay nakiusap sa akin na magpakasal sa pamilya Sterling at tinulungan pa akong alagaan ang aking ina. Sinasabi na mayroon akong magandang kapalaran. Kaya ito ang aking kapalaran. Mga kapatid, huwag na kayong masyadong magalang. Tara, sumakay na kayo at mag-usap tayo sa daan. Diyos na Celestial, ito ang Tri-Realm Cab. Ang mga may malaking merito lang, ang makakasakay. Hindi kami karapat-dapat, di ba? Tara, Kung sasabihin kong oo, kaya nyo. Hindi nyo ba ako itinuturing na kaibigan? Hindi. Hindi. Siyempre hindi.
Gaya ng inaasahan sa Tri-Realm Camp, napaka-komportable. Kaya ganito pala ang pakiramdam ng pagiging immortal? Ito ay isang ordinaryong taxi lang. Sa oras na ito sa mortal na mundo, ang mga sumasakay ng taxi ay pawang masisipag na tao. Arthur! Arthur! Magsalita ka! Sinasabi ko sa iyo, kung ipipilit mo na dumaan sa kalsadang iyon at makakita ka ng babaeng nakapula, huwag kang hihinto sa kahit ano. Ilang sa aming nawawalang kasamahan ang nagsabing nakakita sila ng babaeng nakapula. Sige, nakuha ko na, Gary. Naging mabuti ka sa akin. Kapag namatay ka, bibilhan kita ng banal na trono, kahit ano mangyari. Mga kapatid, saan kayo papunta? Kung saan mo gusto, Panginoon, sasabay lang kami. Sige, kumapit kayo. Driver. Isang babaeng nakapulang Cheongsam. Bilang 44. Kaya siya ang kliyente, ha? Kung makagawa pa ako ng ilang biyahe, ang pera para sa pagpapagamot ng aking ina, hindi ba iyon matatakpan? Driver. Busit? Super. Nagkakaroon ako ng guni-guni. Uy, mga pare, nasa unahan ng kliyente. Pumarada lang ako. Hindi magtatagal. Isang mabangis na multo lang. At siya na ang kliyente ng Panginoong Langit. Shh! Ang mabangis na multong ito ay medyo maganda. Baka gusto ng Panginoong Langit ang ganyan. Panginoon ko, huminto ka kung gusto mo, ayon sa gusto mo. Nasa utos mo kami. Sige, sandali lang. Patriarka, kumusta siya? Namatay ba ang super na iyon? Huwag kang mag-alala. Nararamdaman ko ang multo ay minarkahan na siya. Basta't maglakas loob siyang huminto ng sasakyan, matrigger ang panuntunan ng pagpatay. Mamamatay siya sa loob ng 7 araw. Bini-bini, ito ang gamit mo, tama? Dinala ko ito para sa isang tao. Isa pang padala. Salamat, Ginoo. Kaya, sabi niya, yung natitira pang 5,000 babayaran sa paghahatid. Oh, Ginoo. Wala akong dala. Nasa unahan lang ang bahay ko. Pwede mo akong ihatid sa bahay. Kukunin ko para sa iyo. Si. Ikaw, ito. Mainit sa sasakyan. Bini-bini, bakit hindi pa tayo dumarating? Malapit lang. Malapit na tayo. Sandali, parang nadaanan ko na ang kalsadang ito. Bini-bini, nandoon na ba tayo? Malapit na. Malapit na. Nanliligaw ba ang Panginoong Langit? Alam niya kung paano magsaya. Nagloloko lang sa isang tanga, di ba? Hindi, ito ang pasukan ng Shadow Creek Road. Nadaanan ko na iyon. Kakaiba. Paikot-ikot ako sa kalsadang ito. Bini-bini, nasaan ba talaga ang bahay mo? Kung ayaw mong magbayad, bumaba ka ng sasakyan. Ginoo, bakit kayo nagmamadali? Ayan, nandito na tayo. Arthur, sumama ka sa akin. Arthur, sumama ka sa akin pa uwi. Di bahay. Ang kambal na sugo ng kamatayan. Isang multo lamang. Paano mo nagawang walang galang sa gabay na makalangit ng 3 kaharian? Patay ka na. Hindi ko magagawa. Pero kinuha niya ang aking token at na-trigger ang tuntunin ng pagpatay. Ako talaga. Ang token. Ang tuntunin ng pagpatay. Panginoong makalangit, Mukhang may gustong pumatay sa iyo. kailangan mong mag-ingat, Panginoong makalangit. Siya ay nilalamon ng apoy ng karma, mabigat sa kasalanan. Kailangan namin siyang mabilis na ibalik upang humarap sa paghatol.
Ito ang payong ng mga kaluluwa. Maaari nitong protektahan ang isang espiritu. Isa alang-alang itong bayad sa biyahe. Panginoong makalangit. Ito ang wanding panghuhuli ng kaluluwa. Maaari nitong itaboy ang mga espiritu. Pakiusap, dapat mong tanggapin ito. Nawala ang multo. Ito, hindi ito maaari. Ang gabay na makalangit ng tatlong kaharian, nasira ang mga kaharian. Ang payong ng mga kaluluwa. Ang wanding panghuhuli ng kaluluwa. Anong silbi ng mga ito? Makapagbibigay ba sila sa akin ng pera? Binata, tulungan mo ako. Ako si Silas mula sa pamilya Vance. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Pakiusap. Siya ay ang espiritu ni Mr. Vance. Ang pinakamayamang tao sa River City. Binata, ikaw, nakikita mo ba ako? Bilisan mo, makipag-ugnayan ka agad sa pamilya ko. Utusan mo silang magpadala ng tao para iligtas ako. Ako si Silas ng pamilya Vance. Nakulong ang espiritu ko dito sa loob ng 6 na araw. Kapag umabot na sa ika-7 araw. Tapos na. Sa pagtilaok ng manok. Kapag dumating ang ika-7 araw pagkatapos ng kamatayan, huli na para humanap ng sinuman at mawawasak ang aking kaluluwa. Mr. Vance, sinabi mo ba na sa sinumang makapagligtas sa iyo, ibibigay mo ang lahat ng iyong kayamanan? Anong silbi ng lahat ng kayamanan ko? Pero huli na. Ang hadlang na ito, hindi ito kayang sirain ng ordinaryong tao. Binata, mabuti kang tao. Kaya huwag kang makialam sa karma na ito. Umalis ka na. Binata, huwag mo itong hawakan. Ang hadlang na ito ay bumibitag ng mga espiritu. At kung hawakan mo ito, magsasakripisyo ka rin. Ano? Mr. Vance, pakiusap. Ihahatid kita sa bahay. Mia, tigilan mo na. 7 araw na. Dapat nang mailibing ang lolo mo. Kapag namatay ang isang tao, dapat siyang magpahinga ng payapa. Mia, kahit ikaw ay ang lehitimong apo, hindi mo siya mapipigilan na mailibing. Ngayon ay ika-7 araw na. Kung hindi magsisimula ang prosesyon ng libing bago magtanghali, hindi kailanman makakatagpo ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa. Tama na. Ako ang namamahala ngayon. Dapat siyang mailibing ngayon. Kapag nailibing na ang matanda, ako na ang mamamahala sa mga Vance. Mga tauhan, simulan na ang prosesyon ng libing. Hindi. Maari pang mailigtas si Lolo. Mia, 7 araw nang wala ang lolo mo. Kahit sa kamatayan, hindi mo siya hahayaang magpahinga ng payapa? Ako. May tao sa Vance. Bumalik na ang nakatatandang Silas Vance. Lolo? Lolo, saan si Lolo? Bata, naglakas loob kang makipag-away sa amin? Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Mga guwardiya, itapon siya sa labas. Binatang Panginoon, nasa espiritu pa ako. Hindi nila ako nakikita. Mabilis, tulungan mo akong bumalik sa aking katawan. Ipaliwanag ko para sa iyo. Ah, ganon. Tigil. Ang espiritu ni Ginoong Vance ay nandito mismo. Basta't matulungan ko siyang bumalik sa kanyang katawan. Siya mismo ang magpapaliwanag sa iyo. Espiritu? Kalokohan. 7 araw na siyang patay. Paano magkakaroon ng espiritu? Mia, makikinig ka ba sa batang ito na nagsasabi ng kalokohan? Hayaan mong mamatay ang lolo mo nang hindi mapayapa. Mga guwardiya, bugbugin siya. Shadow Creek Road, numero 14. Ano ang tungkol sa Shadow Creek Road, number 14? Naglalaro ng Diyos. Bugbugin siya. Sandali. Shadow Creek Road, number 14.
Ang lolo ay nasa bus stop number 14 sa Shadow Creek Road nang bigla siyang natumba. Bumalik siyang walang buhay. Maaari mo ba talagang nailigtas ang espiritu ni lolo? Maaari mo ba talagang ibalik si lolo? Tama. Ngayon, basta't maibalik ang kaluluwa ni Ginoong Vance, may 100% siyang pagkakataong mabuhay. 100%. Ako, Ginoo, basta't mailigtas mo si lolo. Kahit anong halaga. Handang magbayad ang pamilya Vance. Tama na. Arthur, driver ka lang ng taxi? Naglakas loob kang maglaro ng Diyos dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ikaw, driver ka ng taxi? Sinong nagsabi na ang isang driver ng taxi hindi makapagligtas ng tao? Sino ang nagsabing ang isang driver ng taxi hindi makakapagligtas ng iba? Kung wala ang Umbrella of Souls, pagkatapos ng tanghali, magkakawatak-watak ang aking kaluluwa. Guro, pakisagipin ako. Isang driver ng taxi? Paano makakapagligtas ang isang driver? Baliw na ako noon. Patay na si lolo. Hindi na siya babalik. Tama yan. Mia, sobrang naive mo. 5 minuto na lang bago magtanghali. Bilisan mo at simulan ang prosesyon ng libing para sa iyong lolo. Kung hindi, hindi siya mapapahinga ng payapa. Eksakto. Kung hindi mo sisimulan ang prosesyon bago magtanghali, bilang lehitimong apo, sasaksakin ka sa likod. Simulan mo na lang ang prosesyon ng libing para sa kanya. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Ngayon kung wala ang Umbrella of Souls, malapit nang maglaho ang espiritu ng iyong lolo. Pagkatapos ng tanghali, hindi na siya muling mabubuhay. Tama na. Isang driver ng taxi. Ano ang nagpapaisip sa iyo na makakapag-lecture ka sa aming pamilya? Lumabas ka. Ikaw na walang utang na loob na anak. Ikaw na walang utang na loob na anak. Ang espiritu ay unti-unti nang naglalaho. Ngayon, siya ay may 90% na tsansa na lang. Tutuloy ka ba talagang sumuko? Ako, 4 na minuto na lang. Kung hindi natin sisimulan ang prosesyon ng libing, hindi mapapahinga ng payapa ang iyong lolo. At tatawagin kang walang utang na loob. Mia, huwag ka nang maghintay pa. Nawala na ang espiritu. Ngayon may 70% na tsansa ka na lang na mailigtas ang iyong lolo. 70%? Lolo? May pagkakataon pa ba talagang mabuhay? Tama na. Mia, 3 minuto na lang. Gusto mo ba talagang tawaging walang utang na loob at saksakin sa likod habang buhay? At hindi na makatagpo ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa? Siya ay may 60% na tsansa pa rin. Ano ang iyong desisyon? Ako. Ako, tama na. Isang simpleng tusuper ng taxi lang na tulad mo, nangangahas magsalita ng kalokohan dito? Gusto mo bang habang buhay sisihin si Mia? Mga guwardiya, itapon ninyo siya. Wala ng oras. Iligtas mo siya ngayon. Si Old Mr. Vance ay may 50% na tsansa pa. Mia, wala ng oras. Sa 2 minuto, mag-iika, 12 na. Huwag mong hayaang ang tsuper ng taxi na ito na ang kaluluwa niya ay hindi makahanap ng kapayapaan. Pero, Walang pero. Hayaan mong magpahinga si lolo mo. Iyon ang mahalaga. Simulan na ang prosesyon ng libing. Bilisan! Maghanda para sa prosesyon ng libing. Ginoo, huwag mo namang masyadong pahirapan siya. Masakit panoorin. Ibigay mo sa kanya ang isang mensahe para sa akin. Pakawalan mo ako. Mia Vance. Sinabi sa akin ng lolo mo na sabihin sa iyo ang isang bagay. Sinabi niya, kahit ano paman, ikaw ang paborito niyang apo na babae. Huwag kang malungkot. Sa ngayon, ang tsansa na mailigtas siya ay 20% pa rin. 20%? Naglalaro ng Diyos, simulan ang prosesyon ng libing. Tigil!
20%. Kahit 20% lang, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang lolo ko. Tigil. 20%. 20% lang. Pakiusap. Iligtas mo si lolo. Mia Vance, ano ba ang ginagawa mo? Tanghali na sa ikapitong araw at hindi mo pa sinisimulan ang prosesyon? Gusto mo bang hindi na makahanap ng kapayapaan si lolo mo? Tama, Mia. Paano mo naman pinagkatiwalaan ang isang taxi driver? Hindi mo ba pwedeng hayaang si lolo mo umalis ng marangal? Hindi. Kahit may bahid lang ng pag-asa, gusto kong mabuhay muli si lolo. Ang sisi, ako ang sasalo. Pakiusap, nakikiusap ako. Kahit ano pa man, iligtas mo si lolo ko. Sige. Kapag babae ang namumuno, nasisira ang bahay. Mia Vance, sige, gumawa ka ng eksena. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag sa mga ninuno ng pamilya Vance. Tumahimik ka. Hayaang magsimula ang siklo ng langit at lupa. Sige. Paano ito nangyari? Isang mura lang na trick. 7 araw na siyang patay. Tingnan natin kung paano mo siya ililigtas ngayon. Unang siklo, nanginginig ang kalangitan. Ano? Ikalawang siklo, nagigising ang mga espiritu. Anong uri ng salamangka ito? Taxi driver lang siya. Paano siya nakakos ng ganoong kaguluhan? Ikatlong siklo, gumagalaw ang mga bituin. Lolo, Ika-4 na siklo, tumitibay ang kaluluwa. Espiritu, bumaba ka. Espiritu, bumaba. Anong ginagawa mo? Patay na siya. At ginugulo mo pa siya? Tigilan mo na. Tigil. Inililigtas ko ang buhay niya. Bumalik. Isinasagawa ang mga utos sa 9 na langit. Ang mga buhay ay hindi dapat tumawid sa tulay ng kawalang kakayanan. Ang mga pintuan ng ilalim ng lupa. Buksan. Ang Shadow Pass? Ito ba ang maalamat na Shadow Pass? Isang palitan, banal na bulaklak ang nagbabantay sa kaluluwa. Malinaw na isip ang nagdudulot ng swerte ng natural. Ang bulaklak ng ilalim ng lupa. Ang maalamat na Midnight Bloom. Itong driver. Kaya niya talagang makipag-ugnayan sa ilalim ng lupa. Pangalawang tawag, ang Netherworld Spring ay bumubulwak, linisin ang katawan at i-clear ang mga meridian. ang Netherworld Spring ay naglilinis ng katawan at naglilinis ng mga meridian. Si Lolo ay talagang may pag-asa. Pangatlong dasal, banal na aklat ang tumatawag sa kaluluwa. River City, Silas Vance. Malaking biyaya. Siya ay mabubuhay ng 1 siglo. Low. Ito. Pang-4 na palitan, madilim na ibon, ay lumulusot sa 9 na langit. Lolo, Oh no, sawi na ako. Oh, ang mga bagay na ginawa ko. Oh, kung malaman niya. Lakad. Teka, huwag magpanik. May kakaiba sa matanda. Lolo, Arthur, anong nangyayari? hindi ba gumaling na si Lolo? Bakit hindi siya sumasagot? Ang kaluluwa ni G. Vance ay nahiwalay ng matagal. Kailangan niya ng oras para gumaling. Gigising siya kapag nakapagpahinga na. Hindi pa siya nagigising. Tama na, gumaling, pahinga, patay na siya. Hindi mo siya iniligtas. Ano? Bara, gates ng underworld, banal na aklat ng mga anino, lahat yan mga murang trick. Mia Vance, naniniwala ka sa isang super? Hahayaang insultuhin siya pagkatapos mamatay? Ito ay walang utang na loob. Iminumungkahi ko na tipunin natin ang pamilya Vance. Alisin si Mia Vance sa kanyang karapatan sa mana. Bilang kanyang tiyuhin, pamamahalaan namin ang mga Vance. May tao, ihanda ang prosesyon ng libing para kay G. Vance. Wag!
At ang Chuper na ito, naglalaro ng Diyos, pumipigil kay G. Vance na magpahinga ng payapa at pinagdurusa siya ng isang buhay na impyerno. Dapat siyang humarap sa paglilitis ng mga Vance. Arthur, salamat. Nagpapasalamat na ako na nagising si Lolo. Umalis ka. Wala itong kinalaman sa iyo. Umalis? Hindi siya aalis kahit saan. Isang Chuper ay naglalakas loob na maglaro ng Diyos at makialam sa mga Vance. Hinahanap mo ito. Mga kasama, bugbugin siya. Mia, Mia? Nandito ako. Lolo, nandito ako. Mr. Vance, gising ka. Gising ka. Blizzard, ito ang sampal para sa iyo. Nangaapi ng mahihina. Minahal ko si Mia mula nung bata pa siya. Sa sandaling mawala ako, ginaganyan mo siya? Hindi, Mr. Vance. Hindi ako maglalakas loob. Kasi, ikapitong araw na mula noong namatay ka. Natakot akong baka gumalaw ka sa hukay mo. Kaya gusto kong magpahinga ka ng payapa. Itong sampal ay para sa iyong walang galang na gawa. Sinabi ng binatang master na darating siya para iligtas ako. Hinarang mo siya sa lahat ng paraan, sinasayang ang mahalagang oras. Kung hindi dahil sa makapangyarihang kapangyarihan ng binatang master, talaga sanang gumalaw ako sa aking hukay. Mr. Vance, mali ako. Pero siya, driver lang siya ng taxi. Sino bang mag-aakala na may tunay siyang kakayahan? O baka mandaraya siya? B. Start. Sumasagot ka pa. May mga mata ka, pero bulag ka. Hindi mo makilala ang tunay na master. Kung hindi ako namatay sa pagkakataong ito, hindi ko makikita ang tunay mong kulay. Lolo, pakiusap. Huwag kang magalit. Kagigising mo lang. Huwag mong hayaang manaig ang galit sa iyo. Halika, tulungan mo akong tumayo. Master, hindi ko kayang bayaran ang pagligtas mo sa buhay ko. Ako, Silas Vance, tumutupad sa aking salita. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kayamanan. Ang pamilya Vance ng River City kumikilala sa iyo bilang aming pinuno. Simula ngayon, susunod kami sa iyong pamumuno. Ang mga Vance ng River City ay sumusunod sa iyong pamumuno. Ginoong Vance, hindi mo kailangan. Panginoon, ako ay taong may salita. Sinusubukan mo ba akong sirain ito? Ang card na ito ay may 100 milyon. Ito, kunin mo. Ginong Pendleton, ang bayad pang emergency para sa pasyente kailangang bayaran sa lalong madaling panahon. Kung hindi, Ginoong Vance, kailangan ko talaga ang pera. Ang card na ito, kukunin ko muna ito. Ngunit tungkol sa pagiging leader mo, iyan ay imposible. Ang banal na aklat ay nagsasabi mayroon kang malalim na kayamanan at hindi ka nakatakdang mamatay. Dapat kang mabuhay ng 1 siglo. Ang aksidenteng ito, sa tingin ko, may gumawa nito ng sinasadya. Sinasadya? Baka naman. May sumusubok na patayin ako. Tama, Ginoong Vance, mayroon kang malalim na biyaya at tinutupad mo ang iyong salita. Kahit na mamatay ka, kaya ko pa rin gawin kang opisyal. Hindi mamamatay ang lolo ko. Mabubuhay ang lolo ko ng mahaba. Sige, mabubuhay siya ng mahaba. Ginoong Vance, may trabaho pa ako, kaya kailangan ko nang umalis. Panginoon, pakihintay. Marami kang nagawa para sa pamilya ko. Paano kita mababayaran? Ano sa tingin mo? Tungkol sa apo kong babae? Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Panginoon, ang apo kong babae ay mabait. Kung hindi mo iniisip, hayaan mo siyang manatili sa tabi mo bilang iyong katulong sa silid. Iyon ay magiging biyaya para sa kanya. Bueno, ako. Arthur, ikaw. Ako. Arthur, ikaw. Arthur, bumalik ka sa mga Sterling sa loob ng 5 minuto o pagsisisihan mo ito habang buhay. Sisi. Mr. Vance, may mga gagawin ako. Magkita na lang tayo sa ibang pagkakataon. Ang batang master ay tiyak na nasa ilang problema. Mia, sundan mo siya ngayon. Tandaan mo, ang batang master ang tagapagligtas ng ating pamilyang Vance. Kahit anong hilingin niya, kailangan mong pumayag. Mr. Thorne, totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Chloe, magpahinga ka. Aking patriarka, nakuha na ang balita. Ngayong nagkakaisa na ang mga kaharian, may mga bakanting banal na trono. Hanggat ang gabay na celestial ng 3 kaharian ang mag-aakay sa kanila, maaari silang maglingkod sa mga banal na kaharian. Pero... Oh, Chloe, tama na ang pero. May punto si Mr. Thorne. Wala nang oras si Lolo, kung hindi mo kami papansinin. Kahit si Lolo ay isa alang-alang mo. Gusto mo bang si Lolo? Maging isang ligaw na multo,
Eksakto, Chloe. Hanggat makipaghiwalay ka at sumama sa akin, ipinapangako ko, hihilingin ko sa patriarka Na ang gabay na celestial ay bigyan si Lolo Sterling ng isang banal na trono. Chloe, kung si Lolo ay naging immortal, ang ating mga Sterling ay magkakaroon ng banal na proteksyon. Ang maging isang nangungunang pamilyang elite ay hindi imposible. Chloe. Arthur. Si Arthur ang tagapagligtas ng ating mga Sterling. Ikaw, Dapat itong tandaan. Ako. Oh, Chloe, bakit ka nag-aalangan? talagang naniniwala ka kay Lolo? Naniniwala ka sa driver ng taxi na yan ay ang tagapagligtas ng mga Sterling? Wala siyang kwentang tao. Na nagmamaneho ng taxi buong araw, naglalaba at nagluluto, ano pa bang magagawa niya? Sa anong paraan siya mas magaling kay Thor? Tama iyan, Chloe. Itong celestial guide ng tatlong kaharian. Hindi lang basta makikilala. Binibigyan kita ng pagkakataon kung hindi mo ito kukunin. Sa bandang huli, huwag kang babalik para magmakaawa sa akin. Lolo. Ako. Ginagawa ko ito para sa'yo. Sinasabi mo na si Arthur ang tagapagligtas ng mga Sterling, pero wala siyang ambisyon. Bukod sa pagmamaneho para kumita, wala na siyang magagawa. Ngayon ay malubha kang may sakit, at wala siyang silbi. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Para sa'yo, at para sa mga Sterling. Tumutugon ito. Chloe, tingnan mo, ito ay malamang si Lolo pumapayag sa desisyon mo. Si Thorn ang tunay na tagapagligtas ng mga Sterling. Tuan. Ngayon ay tiyak na makikipaghiwalay ako kay Arthur. Mangyaring. Chloe, Huwag kang mag-alala. Wala akong katulad ng driver ng taxi na yon. Basta't magpakasal tayo, si old Mr. Sterling ay tiyak na makapaglingkod sa banal na mga kaharian. sabihin ko, bakit hindi ngayon? Kailangan nating magpakasal sa lalong madaling panahon. Magpakasal? Pero ganyan na si Lolo ngayon. Sino ang nakakaalam kung kailan siya? Ang pagpapakasal ng napakabilis. Hindi ba ito hindi naaangkop? Ito ay naaangkop. Paano ito hindi naaangkop? Sa araw na mamatay si old Mr. Sterling, ay ang araw na siya ay naglilingkod sa banal na mga kaharian. Ito ay isang masayang sandali, isang masayang libing. Gawin nating kagalakan ang kalungkutan. Dobleng kaligayahan. Settled na. Sa araw na mamatay si old Mr. Sterling, ay ang araw na tayo'y magpapakasal. Gawing kalungkutan ng kagalakan? Hindi ako pumapayag. Gawing saya ang kalungkutan. Hindi ako sang-ayon. Arthur, Super ka lang, isang nakatira na manugang ng mga Sterling. sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Kung hindi dahil sa swerte mo, Na nandoon ka nang magbukas ang siklo, patay ka na sana ngayon. Eksakto, Arthur. Ikaw ay naging isang nakatira na manugang ng mga Sterling sa loob ng maraming taon at walang natamo. Bukod sa pagmamaneho ng taxi, ano pa ang magagawa mo? Si Lolo ay naging senile na tinatawag kang tagapagligtas ng mga Sterling. at talagang ginagampanan mo ang papel. Tagapagligtas? Ako ang tagapagligtas ng mga Sterling. Ngayon ay papatunayan ko ito sa iyo. Tama si G. Sterling. Arthur, tama na. Tinawag kita hindi para gumawa ng eksena. Maghiwalay na tayo. Bibigyan kita ng dagdag na pera para sa iyong nanay ay makapagpatuloy ng ilang taon. Ito ang huling piraso ng dangal mo. Mahal. Ako. Tumahimik ka, Arthur. Sinabi ko sa iyo, hindi ka pinapayagang tawagin akong mahal. Noon, iginiit ni Lolo na pakasalan mo ako. Pumayag ako para sa kanya. Ngayon, gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Kahit gising si Lolo, sasang-ayon siya sa desisyon ko. Arthur. Nakikita mo ba iyon? Iyan ang sagot ni Lolo. Hiwalayan mo na ang kapatid ko. Super ka lang. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na pigilan si Chloe sa paghahangad ng mas magandang kinabukasan? Kinabukasan. Ako ang iyong kinabukasan. Alam mo ba kung ano ang mawawala sa mga Sterling kung hiwalayan mo ako? Mawawalan ng ano? Mawawalan tayo ng isang talunan, mawawalan ng isang chooker, mawawalan ng isang nakatira na manugang. Ngunit ang mga Sterling, ang makukuha natin ay ang pabor ng ang gabay na langit ng tatlong kaharian, at ang pagkakataon na maging isang nangungunang pamilyang elite. Arthur, ikaw at ang mga Sterling ay laging magkaiba ng mundo. Isang mundo ng pagkakaiba. Ngayon, naiintindihan mo ba? Magkaiba ng mundo? Isang mundo ng pagkakaiba. Makinig kang mabuti. Ako ay ang gabay na langit ng tatlong kaharian.
Sige, makinig kayo. Ako si ang gabay ng tatlong kaharian. Ikaw ang gabay ng tatlong kaharian. Arthur, nagmaneho ka ng taxi buong gabi, at ngayon nabaliw ka na. Isang driver ng taxi na tulad mo ay naglalakas loob na magpanggap na ang gabay ng tatlong kaharian. Sinong nagsabing hindi maaaring maging gabay ng tatlong kaharian ang isang driver ng taxi, ha? Arthur, nakapag-asawa ka sa Sterling's 3 taon na ang nakalipas. Itong mga taon, masipag ka, masikap, hindi nagrereklamo. Nasaksihan ko lahat, mabuti kang tao. Kung tunay kang tagapagligtas ng Sterling's at gabay ng tatlong kaharian, baka makarating tayo sa huli. Chloe, ako ang tagapagligtas ng Sterling's at ang gabay, Lolo Sterling. Arthur, Tama na. Nagkasala ako sa pakikipaghiwalay natin. Ngunit ngayon, para ako'y mapanatili, may lakas ka ng loob na tawagin ang sarili mo na gabay ng tatlong kaharian. Nandidiri ako sa mga kasinungalingan mo. sinasabi ko ang totoo. Meron akong Tama na. Ayoko nang marinig. Arthur, makinig ka. Simula pa lang, hindi kita minahal. Lahat ng kabutihan mo ay puro hangarin mo lang. Kung hindi dahil kay Lolo, ang mga taong tulad natin ay hindi magkikita sa isang buhay. Ngayon, naiintindihan mo ba? mga taong tulad natin. Tayo? Tama, ako ay babaeng isinilang nakatayo sa tuktok. Itinadhana akong umakyat sa pinakamataas at tumingin sa mundo. At ikaw, isang driver, na may sakit na ina. Kung hindi ka naawa ni Lolo, magpapakahirap ka lang para mabuhay. Arthur, ang kwento natin ay pagkakamali simula pa lang. Oras na para itama ito, pakakasalan ko si Thorn. Hindi lang para sa akin, kundi para sa Sterling's at para kay Lolo. Pagkakamali? Well, sige. Chloe, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo ba talaga akong hiwalayan? Mali. Sige, ayos. Chloe, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo ba talagang hiwalayan ako? Arthur, ikaw. Chloe, Arthur, Si Arthur ang tagapagligtas ng mga Sterling. ikaw. Dapat mong tandaan. Makinig ka nga. Ako ay ang gabay ng kalangitan ng tatlong kaharian. Bakit parang si Arthur ay iba na ngayon? Posible bang totoo lahat ng sinabi niya? Chloe, malinaw ko nang sinabi. Hiwalayan mo ang talunang ito. Ginoong Sterling ay maglilingkod sa mga banal na kaharian. Ang iyong pamilya ay makakatanggap din ng suporta mula sa aming pamilya, aakyat bilang isang nangungunang pamilya ng mga piling tao. Ano pa ang inaantay mong pagdudahan? Oo, Chloe, kasama si Thorn, tayo ay magiging mayaman at makapangyarihan, at si Lolo ay makakamit agad ang pagka-Diyos. Ngunit sa talunang ito, ang mga Sterling ay mawawasak. Si Lolo ay hindi makakapagpahinga ng payapa. May pagpipilian ba? Tama, hindi ko kailangang pumili. At wala akong pagpipilian. Arthur, tigilan mo na ang pagpupumili. Ang iyong mga kasinungalingan ay walang saysay. Maghiwalay na tayo. Kita mo? Nang marinig na gusto ni Chloe ng diborsyo, ang puso ni Lolo ay mabilis na tumibo. Iyan ay nagpapatunay na tama ang ating desisyon. Arthur, nakikita mo? Kahit si Lolo ay sumasang-ayon sa aking desisyon. Ang iyong pag-aatubili ay walang katuturan. Ginoong Sterling, ano mang mangyari, iniligtas mo ako at ang aking ina noon. Huwag kang mag-alala. Kahit ano pa man, babayaran ko ang utang na loob ko sa iyo. Si Louis Sterling. Gusto mo ng diborsyo? Pumapayag ako. Louis Sterling. Gusto mo ng diborsyo? Sumasang-ayon ako. Bakit? Pakiramdam ko nawawalan ako ng mahalaga. Maaring ito ay, talaga bang mahalaga si Arthur sa mga Sterling? Mahalaga? Mas mahalaga ba siya kaysa sa ating pamilya? Maaari ka naming bigyan ng yaman at bigyan si matandang G. Sterling ng pagkakataong maging immortal. Super lang siya ng taxi. Ano ang maibibigay niya sa mga Sterling? Tama iyan. Arthur, kunin mo ang papel ng diborsyo at pirmahan mo ito ng mabilis. Hindi ka aatras at patuloy na manirahan kasama ang iyong may sakit na ina para makinabang sa aking bahay, hindi ba? Chloe. Pagkatapos ng lahat, 3 taon na tayong kasal. Alang-alang sa 3 taong ito at sa kabutihang loob na ipinakita sa akin ni matandang G. Sterling, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Talaga bang gusto mo akong hiwalayan? Arthur, mahalaga pa ba ito ngayon?
Narinig mo siya. Si Thorn ay makapagdadala ng kaunlaran sa mga Sterling at bigyan ang aking lolo ng kinabukasan. Ano ang maibibigay mo sa akin? Ang kaya niyang ibigay. Kaya ko ring ibigay. Ang kaunlarang gusto mo, ang kinabukasang gusto mo. Lahat ay kaya kong ibigay. Tama na. Arthur, tigilan mo ang pagyayabang. Ang pagpapaliban ay hindi makakatulong. Kahit gaano mo pa subukan, hindi mo mababago ang katotohanang tsuper ka ng taxi. Paano makakapagbigay ang isang tsuper ng taxi ng kinabukasang gusto ko? Pirmahan mo na. Maghihiwalay na tayo. Arthur, tigilan mo ang pagpapaliban. Pirmahan mo na. Bigyan natin ang isa't isa ng dignidad. Sige, panatilihin natin ang ating dignidad. Pirmahan mo na ngayon. Lolo. Lolo! Ano? Anong nangyari? Lolo, Bakit siya biglang umalis? kakapirma lang ni Arthur ng divorce papers at ngayon wala na si Lolo. Maaari. Si Arthur ba talaga ang swerte ng mga Sterling? Siya ba? Ang nagpoprotekta kay Lolo sa lahat ng oras. Lolo. Mabuti, napakabuti. Binabati kita. Si G. Sterling. Sa wakas ay mapapanatag na siya. Tone, ano ang ibig mong sabihin? Kakapasa lang ni Lolo. At pumapalapak ka. Ikaw. Chloe, si G. Sterling ay sa wakas makapagpapahinga na. Hindi ba iyon dapat ipagdiwang? Nagdusa siya ng matagal. Takot siyang hindi siya mapapanatag. Ngayong hiwalay ka na sa talunan. Si G. Sterling ay pumanaw kaagad. Hindi ba iyon nagpapatunay na tama ang ginawa mo? Oo, eksakto. Si Lolo ay nasa koma, nagdusa sa impyerno sa lupa. Ngayon natupad na ang kanyang hiling, at siya ay pumanaw ng payapa. Ito ay isang biyaya. Chloe, huwag kang malungkot. Sinabi ko sa iyo, ang araw na si G. Sterling ay pumanaw ng payapa. Ay ang araw na tayo'y magpakasal, marahil siya ay sabik na makita ang ating kasal. Sakyan natin ang mainit na bakal. Gawing saya ang lungkot ngayon din. Magpakasal. Gawing saya ang lungkot. Magpakasal. Chloe Sterling, ito ba ang tinatawag mong para sa ikabubuti ng pamilya? Para sa iyong lolo. Arthur, ano ang alam mo? Si Lolo ay gagabayan ng Celestial Guide ng 3 kaharian upang maglingkod sa banal na kaharian. Ito ay isang biyaya. Sa pagbabantay ni Lolo sa ating pamilya, at sa suporta ng pamilya Thorn, tiyak na tayo'y aangat sa nangungunang pamilya. Iyon din ay isang biyaya. Ang diborsyo ni Chloe sa iyo at ang kanyang pagpapakasal kay Thorn ay biyaya sa ibabaw ng biyaya. Isang triple biyaya. Gawing saya ang lungkot, bakit hindi? Hindi matatawarang aura, stagnated sa dibdib. Hey Sterling, pinakitaan mo ako ng kabutihan. Hayaan mo akong samahan ka sa huling paglalakbay mo. Ano ito? Ito ay Arthur. Arthur, anong ginagawa mo? Naglalaro ng Diyos. Saan mo nakuha ang sirang payong na iyan? Hindi mo ba alam na hindi dapat magbukas ng payong para sa isang namatay na? Payong para sa patay. Ang espiritu ay nananatili, sisirahin mo ang kanyang kaluluwa. Arthur, ibaba mo ang payong. Noong nabubuhay pa si Lolo, malaki ang utang na loob mo sa kanya. Ngayon, kinakagat mo ang kamay na nagpakain sa iyo. Pinapanatili mong manatili ang kaluluwa ni Lolo. May konsensya ka ba? Nanatili ang kaluluwa. Gusto kong protektahan ang kanyang kaluluwa. Kung nananatili ang kaluluwa, may pagkakataon pa siyang mabuhay muli. Pagkakataong mabuhay muli. Ibig mong sabihin, may pagkakataon pa si Lolo na mabuhay muli. Mabait siya sa akin. Hindi ko hahayaang mamatay siya ng walang kabuluhan. Kahit hiwalay na tayo, kailangan mong malaman na ang nakuha mo ay isang ilusyon lamang. Ang nawala sa iyo ay tunay na yaman at kaluwalhatian. Ang nakuha ko ay isang ilusyon lamang. Ang nawala sa akin ay tunay na yaman at kaluwalhatian. Arthur, Walang kahihiyang pagyayabang. Arthur, super ka lang ng taxi. Anong karapatan mo para pag-usapan ang yaman at kaluwalhatian?
Wala akong pakialam kung saan mo natutunan ang mga dark magic tricks na yan. Itabi mo na ngayon ang payong na iyan. Kung hindi aalis ang kanyang kaluluwa, paano siya magagabayan ng Celestial Guide upang maglingkod sa mga banal na kaharian? Gusto mo ba siyang maging isang ligaw na multo? Tama iyan. Arthur, itabi mo na ngayon ang sirang payong mo. Haharangin mo ang daan namin sa yaman. Hihiwain ko at ipapakain sa mga aso. Sinabi ko sa'yo. Ako ang yaman at kaluwalhatian ng pamilya Sterling. Mabait si G. Sterling sa akin. Kahit ano pa man, ngayon ililigtas ko siya. Buhay talaga siya. Buhay talaga si Lolo. Ito, paano ito nangyari? Ang isang patay ay nabuhay muli. Makinig ka. Ako ay ang Celestial Guide ng tatlong kaharian. Maaari bang? Maaari bang si Arthur ay talagang ang Celestial Guide ng tatlong kaharian? May kapangyarihan ba talaga siya na buhayin ang mga patay? Talaga? Siya ba talaga ang masuwerteng bituin ng pamilyang Sterling? Ang tsuper ng taxi na ito, ano bang ginagawa niya? Nakaligtas siya at naiwasan ang tuntunin ng multo sa pagpatay. Ngayon kayanan niyang buhayin ang mga patay. Hindi, imposible. Ang mga Sterling ay akin. Kasalanan, kasalanan. Chloe, pigilan mo siya agad. Sinisira niya ang kaluluwa ni Lolo Sterling. Ngayon, ang tatlong kaharian ay konektado. Kung matuklasan ng Celestial Guide na may lumabag sa natural na kaayusan gamit ang dark magic para buhayin siya, si Lolo Sterling ay magkakaroon ng wasak na kaluluwa. Kaluluwa? Wasak? Dark magic? Panoorin mong mabuti. Iyan ang Celestial Umbrella of Souls. Pinoprotektahan nito ang espiritu. Si Lolo Sterling ay naging mabait sa akin. Ngayon na ang panahon para gantihan ko siya. Kapag naibalik na ang kanyang espiritu, magigising siya. Naibalik ang espiritu. Magigising? Ito. Anong Celestial Umbrella of Souls? Super ka lang ng taxi. Paano magkakaroon ng Celestial Treasure? Chloe, agawin mo ang kanyang payong. Kung hindi, kapag natapos na ang dark magic, Si Lolo Sterling ay babaliktad sa kanyang libingan. Sa loob lang ng 3 hininga, magigising siya. Kung ito man ay dark magic, magiging malinaw. 3 hininga. Chloe, huli na. Gusto mo ba talagang ipadala si Lolo Sterling sa walang hanggang kapahamakan? Ako. Chloe, ano ang hinihintay mo? Ako ang tagapagmana ng pamilyang Thorne. Ang kapangyarihan ng aming patriarka ay sumasaklaw sa 3 kaharian. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan, pero pinagkakatiwalaan mo ang kalokohan ng driver ng taxi. Pigilan mo siya ngayon, o huli na ang lahat. Pigilan mo siya. Arthur. Chloe, kapag ikinasal, may utang na loob. Kahit na hindi mo ako iginalang. Ang pamilyang Sterling ay nagpakita sa akin ng kabutihan. Hindi ko bibiguin si old Mr. Sterling. Ang kanyang espiritu ay nagpakatatag. Magigising siya sa loob lamang ng 2 hininga. 2 hininga. Baka makapaghintay ako. Hintay. Ano ang hinihintay mo? Huwag mong kalimutan, ikaw at si Arthur ay hiwalay na. Paano kanya matutulungan? Ngayon, gusto kitang pakasalan. Ikaw ang aking nobya. Sasaktan ba kita? Kahit mamatay siya, maglilingkod siya sa mga banal na kaharian. Mabuti ito para sa mga Sterling. Tama iyan, Chloe. Tama si Thorne. Kahit mamatay si Lolo, pagpapalain niya ang aming mga Sterling. Wala nang silbi ang paggising niya ngayon. Isa pang hininga. Chloe. Ngayon, binayaran ko na ang kanyang kabutihan. Kaya simula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya mo. Simula ngayon, magkahiwalay na tayo at hahanapin ang kanya-kanyang kaligayahan. Chloe, kung hindi mo siya pipigilan ngayon, mahuhuli ka. Ako. Mabuti. Mahusay, Chloe. Swerte na ngayon si Ginoong Sterling. Huwag kang mag-alala, kukontakin ko kaagad si Lolo. Hayaan ang banal na gabay ng 3 kaharian na siyang maghatid sa kanya upang maglingkod sa mga banal na kaharian. Chloe, anong ginagawa mo? Kinuha mo ang payong ng mga kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay tiyak na malapit nang mawala. Hindi na maililigtas. Ibigay mo sa akin ang payong ngayon. Arthur, tama na. Hiwalay na tayo. At narito ka ngayon na naglalaro ng Diyos. Ano ang silbi? Iniligtas ka ni Lolo. At ngayon hindi mo man lang siya hinayaang magpahinga ng payapa. May natitira ka pa bang konsensya? Konsensya?
Pinagsisikapan ko lang siyang bayaran dahil iniligtas niya ang buhay ko, kaya ko ginamit ito para pahabain ang kanyang buhay. Ibigay mo sa akin ang payong ng mga kaluluwa ngayon, o kung siya ay mamatay, ang tadhana ng mga Sterling ay magkakawatak-watak. Wala nang pagkakataong makabawi. Arthur, tama na. Namatay na ang matandang Ginoong Sterling. Ngayon siya ay maglilingkod sa mga banal na kaharian. Poprotektahan niya ang mga Sterling. Ang tadhana ng mga Sterling ay lalo pang titibay. Sa tingin ko, nagsiselos ka lang. Tama iyan, Arthur. Tusuper ka lang ng taxi. Anong alam mo sa tadhana? Kumuha ka ng dark magic mula sa kung saan, at ngayon nagpapakita ka. Nakakatawa. Anong nangyayari? Huli na. Matandang Ginoong Sterling. Binigo kita. Chloe, anong problema? Sobrang sakit. Parang may isang bagay na biglang binunot sa puso ko. Ang sakit ng puso ko. Nawala. Nawala ang gusto mo, iyong kayamanan at kaluwalhatian, at ang sumira sa'yo, iyong lolo. Chloe. Tapos na ang ating tadhana. Arthur, tama na. Halata namang nalulungkot si Chloe sa pagkamatay ni lolo. Anong kinalaman mo doon? At nandito ka ngayon nagmamatsing. Talagang walang utang na loob. Tama. Arthur, hindi ka na manugang na nakatira sa Sterlings. Anong karapatan mong tumayo dito? Umalis ka na. Anong karapatan mo para palayasin ako? Arthur, tumigil ka na. Tama si Thorn. Hiwalay na tayo. Wala kang karapatang tumayo dito. Umalis ka na. Ano? Kumakapit ka pa ba sa pagiging manugang ng mga Sterling? Kailangan ko bang ipapalayasin ka? Guardia, Ilabas si Master Pendleton. Lakas ng loob mo. Pagbati ang Celestial Guide ng tatlong kaharian. Dr. Ford, ang banal na manggagamot. Mr. Croft, ang pinakamayamang tao. Governor Quinn ng River City. Ito, Anong nangyayari? nasaan si Lord Pendleton? Governor Quinn, hinahanap mo si Master Pendleton. Kakawala lang niya. Malamang may problema siya. Problema? Sa River City, may naglalakas loob na mang-istorbo kay Lord Pendleton? Gusto kong makita kung sino ang napakatapang. Ang mga Vance. Mia Vance? Mr. Pendleton, sabi ng lolo ko ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. Kahit anong problema mo, tutulungan ka naming malutas ito. Ang mga Vance? Maaaring ang nangungunang pamilya sa River City, si Arthur ay naging ang tagapagligtas ng pamilya Vance. Imposible. Mia Vance, Talagang bumagsak ang pamilya mo. ang iyong lolo ay namatay. May At kinikilala mo na itong driver ng taxi bilang iyong tagapagligtas. Masyado kang nag-aalala, Thorn. Ang lolo ko ay nasa perpektong kalusugan ngayon. Ang mga gawain ng pamilya Vance ay wala sa iyong alalahanin. Matigas pa rin ang ulo. Alam ng lahat na ang iyong lolo ay biglang bumagsak. Tumigil ang kanyang puso. Ngayon ay lampas na sa ika-7 araw pagkatapos ng kamatayan, tama? Sinabi ko sa iyo, maayos na ang lolo ko ngayon. Ngayon, si Arthur, Master Pendleton, ang nagligtas sa lolo ko. At binuhay siya mula sa mga patay. Ano? Kaya ba niyang buhayin ang mga patay? Mia, baliw ka ba? Wala siyang kwentang super ng taxi. Iniligtas ang lolo mo. Nagbibiro ka ba? Totoo o hindi, bakit ko ipapaliwanag sa'yo? Ang kailangan mo lang malaman, si Arthur ang tagapagligtas ng pamilya Vance namin. Ang sino mang hindi gumagalang sa kanya, ay hindi gumagalang sa pamilya Vance. Ikaw, Itong mapahamak na super ng taxi, paano siya nagkaroon ng ganyang swerte? Para makalapit sa mga Vance. Ito ang tagapagligtas ng pamilya Vance. Iniligtas niya si Lolo Vance, binuhay siya mula sa mga patay. Kung gayon, ano ang tungkol sa lolo ko? Narito pa ang kanyang kaluluwa. Kaya si Lolo Sterling ay mayroon pa pagkakataon na mabuhay muli. Tinulungan ako ni Lolo Sterling. Ngayon ang araw na gagantihan ko ang kanyang kabutihan. Kapag bumalik na ang espiritu ni Lolo Sterling, magigising siya. Chloe Sterling, anong ginagawa mo? Kinuha mo ang payong ng mga kaluluwa. Ang kaluluwa ni Lolo Sterling ay mawawala anumang segundo. Hindi na maililigtas. Ibigay mo sa akin ang payong. Ngayon na. Arthur, may kapangyarihan ka ba talaga na buhayin ang mga patay? Kaya ba talaga niyang ibalik si Lolo? Kung gayon ako. Arthur, tama na. Pinigilan ko si Arthur. Pinutol ko ang pag-asa ni Lolo na mabuhay muli. Tama. Chloe Sterling, personal mong sinira ang huling paraan ni Lolo Sterling. Ako to.
Pinutol ko ang huling daan ni Lolo. Pinatay ko si Lolo. Hindi tama yan. Arthur, ito ay kay Mang Vance. Ikapitong araw pagkatapos ng kamatayan. Maaari mo siyang buhayin muli. Maaring may iba ka pang paraan para iligtas si Lolo. Tama ba? Gawin mo na ngayon. Arthur, Bakit hindi mo ito gagawin? Bakit ang makasarili mo? Malaki ang utang na loob mo kay Lolo. Siya ang nagligtas sa iyo at sa iyong may sakit na ina. Ngayon, oras na para bayaran mo siya. Bakit ang makasarili mo? Sinabi ko sa iyo, kung wala ang payong ng mga kaluluwa, mawawala ang kanyang kaluluwa at walang babalikan. At ano ang ginawa mo? Hiwalay na kami. Nandito ka ngayon na parang Diyos. Ano silbi? Iniligtas ka ni Lolo at ngayon hinayaan mong mamatay siya at hindi mo man lang siya pinapahinga. Wala ka na bang konsensya? Arthur, tama na. Driver ka lang ng taxi. Bakit ako maniniwala sa iyo? Ngayon, alam kong may kapangyarihan kang iligtas si Lolo. Hinihiling ko sa iyo na iligtas siya. At nagdadahilan ka na naman. Chloe, dating mag-asawa tayo, akala ko kilala kita. Pero ngayong nakikita ko ang makasarili mong mukha, nasusuka ako. Kadiri, Arthur. Lakas loob mo akong tawaging Kadiri. Ikaw ang manugang na nakatira sa pamilyang Sterling. Anong karapatan mo para sabihin iyan sa akin? Manugang na nakatira. Ano? Miss Sterling, hiwalay na kami. Nakalimutan mo, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Anong karapatan mo para sabihin iyan tungkol sa akin? Anong karapatan ko? diborsyo. Isang lalaking tulad ni Mr. Pendleton, ang pinakamahusay, ay itinuturing saan man na isang pinagpipitagang panauhin. At hiniwalayan mo siya? Kaya pala pagkatapos, magkasakit si Old Mr.? Sterling, ang pamilyang Sterling ay unti-unting humina. Chloe, ang iyong paghuhusga ay talagang basura. Tama na. Kayo dalawa ay nag-uusap ng sabay, nagpapanggap. Mia Vance, kung ang iyong Old Mr. Vance patay man o hindi, anong karapatan mo na utusan ang mga Sterling? Tama iyan, Arthur. Kahit na nailigtas mo talaga si Old Mr. Vance, ano ngayon? Isang aso ng pamilyang Sterling naging aso ng pamilyang Vance. Si Mr. Thorne ay maaaring tulungan ang aking lolo maglingkod sa mga banal na kaharian. At ang aming pamilyang Sterling ay maaari ring maging isang nangungunang pamilyang elite. Chloe, Huwag kang magalit sa isang trooper. binuhay mula sa patay. Anong tagapagligtas ng pamilyang Vance? Puro kalokohan lang nila iyan, sa tingin ko. Si Arthur ay gumamit ng isang panlilinlang para makipag-ugnayan sa mahirap panganay na anak na babae ng pamilyang Vance. Tama iyan, Chloe. Si Arthur ay isa lang trooper. Paano niya magagawa na may isang tao bumuhay mula sa patay? Lahat ito ay para pagsisihan mo. Pagsisihan? Hindi ako magsisisi. Arthur, sobra akong nadismaya sa iyo. Akala mo nakabit ka sa pamilyang Vance at pinagkunwari si Miss Vance na sumama sa iyo. Magsabi ng ilang salita para sa iyo at mapapatawad kita. O magmamakaawa pa. Patay na si Old Mr. Sterling. Wala akong gana makipagtalo. Old Mr. Sterling, sa araw ng iyong prosisyong libing pagkaraan ng 7 araw, pupunta ako upang gabayan ka. Bakit? Bakit? Ngayong wala na siya, parang may nawala sa akin. Napakahalaga sa buhay ko. Kasalanan ko ba talaga? Naglalaro ng Diyos. Sinabi pa niyang ililigtas siya sa prosesyon ng libing ni Lolo. Sino ba siya? Sa araw ng libing ni Lolo, ayaw pa nga niyang tumawag ng taxi. Tama, Chloe. Itang bata ay isa lang driver ng taxi na naglalaro ng Diyos. Kapag nagpakasal tayo, siguradong magsisisi siya. Hindi ba siya naghihintay sa prosesyon ng libing ni Mang Sterling? Magpapakasal tayo sa araw ng prosesyon ng libing ni Mang Sterling. Papahiyain siya. Magpakasal sa gitna ng prosesyon ng libing ni Mang Sterling. Arthur, sinabi lang ng lolo ko may isang banal na manggagamot at pinakamayamang tao na dumalaw sa'yo. Kilala mo ba sila? Banal na manggagamot? Pinakamayamang tao? Hindi ko sila kilala. Buwisit. Ikaw. Oh Diyos ko. Paanong hindi mo alam? Ang banal na manggagamot, siya ang banal na manggagamot na dapat maging katulong ko sa paggawa ng elixir. Papuntahin mo siya rito ngayon. At iyong pinakamayamang tao ay dapat tumulong sa akin sa paghuhukom. Kapuntahin mo rin siya. Ilang daang taon na akong hindi nagbakasyon. At ako. At ang mga tauhan ko. Ang mga celestial kong sundalo at ang hukom ng underworld ko. Sige, sapat na ang away. Tinakot mo si Lord Celestial. Ngayon, kulang ang tauhan sa 3 kaharian. Lord Celestial, alam kong busy ka. Ito ang 9-cycle golden elixir. Maaari nitong alisin ang iyong mga alalahanin at malutas ang mga problema. Nagpapalakas ng kalusugan. Ipapadala mo muna sa akin ang divine healer na iyon. Uy, matanda. Nagbibigay ka ng regalo ha? Nakakasuka yan. Lord Celestial, ito ang Judge's Pen. Maaari nitong palakasin o bawasan ang iyong swerte. Tungkol sa aking attendant na Underworld Judge. Nagbibigay ka ng regalo? Di gagawin ko rin. Ito ang elixir of longevity. Nagpapahaba ito ng buhay. Lord Celestial. Tigil. Lahat. Wala ng regalo, lahat. Naiintindihan ko. Kulang kayong lahat ng tauhan.
bibigyan ko kayo ng tulong agad. Salamat Lord Celestial. Lord Celestial, ito ang Tri-Realm Com Token. Kung kailangan mo ng kahit ano, makipag-ugnayan ka lang. Tama na. Kanina mo pa pinag-uusapan. Ang Divine Healer. Ang pinakamayamang tao at iba pa. Kilala ko silang lahat. Sabihin mo sa iyong lolo na ipaalam sa kanila, sa loob ng 3 araw, ihahatid ko sila. Ihatid mo sila. Nakaset na. Nasa loob si Lord Pendleton. Narito kami upang humingi ng pakikipagkita sa Celestial Guide ng 3 kaharian. Narito kami upang humingi ng pakikipagkita sa Celestial Guide ng 3 kaharian. Kami ay humihingi ng pakikipagkita sa makalangit na gabay ng 3 kaharian. Ang Tiani Hall ng Dakilang Siya ay nag-aalok ng 10,000 taong gulang na ginseng sa bundok. Umaasa sa pabor ng Panginoong Makalangit. Ang 10,000 taong ginseng ay napakahalaga. Ang isang mortal ay maaaring pahabain ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagkain nito. Ito ay isang maalamat na damong immortal, at ibinibigay lang nila ito. Siya ang banal na manggagamot. Si Dr. Fort ang patriarka. Ang pamilyang Croft ng Dakilang Siya ay nag-aalok ng $10 bilyong na order upang bumuo ng alyansa sa mga Sterling. Umaasa sa pabor ng Panginoong Makalangit. Kasama ang pinakamayamang tao, ang $10 bilyong na order ni G. Croft, ang aming pamilyang Sterling ay tiyak na magiging Isang nangungunang pamilyang elite. Ang aming pamilyang Sterling ay talagang pinahahalagahan ni G. Croft, ang pinakamayamang tao. Ang opisina ng gobernador ng River City ay handang maglingkod sa Panginoong Makalangit sa kanyang utos at maging kanyang mapagpakumbabang lingkod. Umaasa na tinatanggap ng Panginoong Makalangit. Ang gobernador ng River City ay magiging nasa iyong serbisyo. Ang Panginoong Makalangit na lagi nilang pinag-uusapan. Sino ba talaga siya? Sino? Sino ang nagpagawa sa pamilyang Croft na maghatid ng $10 bilyong na order? Sino ang nagpagawa sa gobernador ng River City upang maglingkod sa kanya? Sino ang nagpagawa sa banal na manggagamot magpakumbaba at pumunta ng personal? Kami ay humihingi ng pakikipagkita sa makalangit na gabay ng 3 kaharian. Ang makalangit na gabay ng 3 kaharian. Ito ba? Ito ba? ako ay ang makalangit na gabay ng 3 kaharian. Si Arthur Pendleton ba ito? Maaaring si Arthur Pendleton? Chloe, Ano ang sinasabi mo? paano nangyari na driver ng taxi? Lahat sila ay mahahalagang tao. Kung malaman nila na ginamit mo ang driver ng taxi na iyon para insultuhin ang Panginoong Celestial, ang pamilya Sterling ay matatapos na. Mga Ginoo, Ako ay si Thorn ng pamilya Thorn. Hindi ko alam ang pangalan ng gabay na Celestial ng 3 kaharian na hinahanap mo. Tatawagin ko siya para sa iyo kaagad. Ano ang pamilya Thorn? Hindi ka karapat-dapat na itanong ang pangalan ng gabay na Celestial. Nakatanggap kami ng balita na ang gabay na Celestial ay kasapi ng pamilya Sterling. Kapag tamang panahon, natural na makikita tayo ng Panginoong Celestial. Hindi ka karapat-dapat na mag-imbita sa kanya. Ano? Ang gabay na Celestial ay kasapi ng pamilya Sterling. Sterling? Isang kasapi ng pamilya Sterling. Ang isa na kayang tumawid sa 3 kaharian at tumulong sa iba na umakyat, ang gabay na Celestial ng 3 kaharian, ay isa sa atin mga Sterling. Miss Sterling, ang Panginoong Celestial ay hindi lang kasapi ng pamilya Sterling, kundi malapit din na nakaugnay sa iyo. Talagang dapat magrekomenda para sa amin sa gabay na Celestial. Isang kasapi ng pamilya Sterling at malapit na nakaugnay kay Chloe. Ito ay isang malaking oportunidad. Mahusay. Buti na lang pinilit natin ang talunan na iyon na hiwalayan si Chloe. Ngayon ang gabay na Celestial ay isa sa atin. Governor Quinn, ano ba talaga ang pangalan ng gabay na Celestial na ito? Ako ang kasintahan ni Chloe, kaya ako rin ay isa sa mga nakaugnay sa gabay na Celestial. Hindi na kailangan maging formal. Ikaw ang kasintahan ni Miss Sterling. Ngunit hindi ba ang asawa ni Miss Sterling ang gabay na Celestial ng 3 kaharian, Arthur Pendleton? Arthur Pendleton? Arthur. Ang gabay ng 3 kaharian. Arthur, Gobernador Quinn, ano bang sinasabi mo? Paano naging Panginoong Celestial si Arthur? Manugang lang siya ng pamilya Sterling na nakatira sa kanila. Tusuper lang ng taxi. Nagkakamali ka ba? Manahimik ka.
Bastos ka para insultuhin si Panginoong Pendleton? Binibining Sterling? Ano bang nangyayari dito? Arthur, hindi ba siya ang asawa mo? Ako. Gobernador Quinn, sigurado ka ba dito? Si Arthur ay isa lang chooker ng taxi, iyon lang. Paano siya magiging ang gabay ng tatlong kaharian? Kung totoo man na mayroon siyang kapangyarihan na iyon, paano siya napilitan ni Chloe na makipaghiwalay? Diborsyo? Tama. Gobernador Quinn, si Arthur ay kakahiwalay lang sa akin. Hindi na kami magkasama. Aba, mga bulag na hangal. Panginoong Pendleton ay itinalaga ng kataas-taasang hari bilang gabay ng tatlong kaharian. Ang mga mortal na umaakyat sa pagkadiyos lahat ay nangangailangan ng patnubay ng gabay. Ang ganitong tao, at hindi siya napanatili ng pamilya Sterling, karapat dapat talaga silang bumagsak. Gobernador Quinn, ikaw, sigurado ka ba dito? Itong si Arthur ay isa lang walang kwentang chooker ng taxi. Paano siya magiging ang gabay ng tatlong kaharian? Mga bulag na hangal, bastos kayo para insultuhin ang Panginoong Celestial? Ang ginseng na ito ay mas mabuting ipakain na lang sa mga aso. Arthur, maaaring siya nga ang gabay ng tatlong kaharian. Arthur, maaari nga bang siya ang gabay ng tatlong kaharian? Insultuhin ang Panginoong Celestial. Ang kontrata ay walang bisa. Ang pamilyang Sterling ay nababangkarote. Ang pamilyang Sterling ay bangkarote. Ako, ang pamilyang Sterling. Insultuhin ang Panginoong Celestial, isang hindi mapapatawad na krimen. Simula ngayon, ang opisina ng gobernador ng River City ay magsasagawa ng buong investigasyon sa pamilyang Sterling. Lahat ng ari-arian ng Sterling ay i-freeze. Lahat ay naka-freeze. Kung gayon, lahat ng aking pagsisikap upang angkinin ang pamilyang Sterling at makuha si Chloe, ano ang saysay? Hindi mo ito magagawa. Ang pamilyang Sterling ay gawa ng aking lolo, pinaghirapan ng buong buhay. Hindi mo ito magagawa sa kanya. Iniligtas ng mga Sterling ang buhay ni Arthur. Hindi mo maaaring tratuhin ang pamilyang Sterling ng ganito. Ano? Ipapadala tayo ng Panginoong Celestial sa loob ng 3 araw sa ating huling paglalakbay. Sige. Itong Celestial Banquet, tiyak na makakarating tayo. Sa loob ng 3 araw, ang gabay ng 3 kaharian ay magdaraos ng Celestial Banquet sa River City. Ang kapalaran ng pamilyang Sterling ay nakasalalay sa kagustuhan ng Panginoong Celestial. Umalis na tayo. Ang kapalaran ng pamilyang Sterling ay nakasalalay sa kagustuhan ng Panginoong Celestial. Pero ngayon, itong makasarili mong mukha ay nakakadiri sa akin. Nakakadiri. Arthur, matapang ka bang tawagin akong nakakadiri? Isa ka lang manugang na nakatira sa pamilyang Sterling. Anong karapatan mo para sabihin iyon tungkol sa akin? Manugang na nakatira, paumanhin, Miss Sterling. Hiwalay na tayo, wala na tayong kinalaman sa isa't isa ngayon. Arthur, mali ba talaga ako? Arthur, Mali ba talaga ako? Ito. Paano naging posible yon? Si Arthur ay isa lang walang kwentang driver ng taxi. Siya lang ang live-in na manugang ng pamilya Sterling. Paano siya biglang naging? Celestial Guide ng 3 kaharian? Tama. Eksakto. Ang Celestial Guide ng 3 kaharian ay malayang makapaglalakbay sa pagitan ng mga kaharian. Iyan ay isang kataas-taasang nilalang. Si Arthur ay isa lang driver ng taxi. Paano naging posible yon? Chloe, huwag kang magpalinlang sa kanya. Pero, Walang pero. Chloe, ikaw at ang live-in na manugang na iyan ay magkasama ng 3 taon. Hindi mo ba alam kung ano siya? Bukod sa pagmamaneho ng taxi, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Sa tingin ko, si Gobernador Quinn at ang iba pa ay nagkamali. Tama, Chloe. Si Gobernador Quinn at ang iba pa ay nagkamali. Paano si Arthur naging Celestial Guide ng 3 kaharian? Kung siya talaga ang Celestial Guide, bakit hindi niya tinulungan si Lolo na makakuha ng banal na posisyon at makamit ang banal na trono? Sa tingin ko, manloloko siya. Makinig kayo. Ako ay ang Celestial Guide ng 3 kaharian. Ang nakuha mo ay isang ilusyon lamang. Ang nawala sa iyo ay tunay na kayamanan at kaluwalhatian. Arthur, nagsinungaling ka ba talaga sa akin? Chloe. Kaya si Arthur ay isang sinungaling. Ano?
Ano? Ang ating patriarch ay namamahala sa yin at yang. Kakakuha lang namin ng balita. Ang Celestial Guide ay nagbigay ng utos. Makalipas ang 3 araw, sa River City, siya ay magdaraos ng Ascension Assembly upang tulungan ang mga tao na umakyat sa pagiging Diyos. Narito lang si Arthur. Wala siyang oras para magbigay ng utos. Ito ay sapat na patunay na siya ay isang manloloko. Si Governor Quinn at ang iba pa ay tiyak na nagkamali. Ang Ascension Assembly? Tumutulong sa mga tao na umakyat, kung gayon. Kung gayon ang aking lolo. Huwag kang mag-alala. Chloe, kapag dumating ang panahon, sama-sama tayong pupunta. Sa ngayon, ang mga banal na opisina sa langit at lupa ay bakante. Dahil sa mga kabutihan ng aking lolo, ang Celestial Guide ay tiyak na magpapakita ng respeto sa kanya at tutulungan si Old Mr. Sterling na sumali sa mga banal na hanay. Arthur, ikaw talaga ay isang walang kwenta driver ng taxi. At niloko mo ang napakaraming tao. Labis akong nabigo. Ang isipin na ako, si Governor Quinn, ay namuno sa River City ng mahigit 30 taon na may sipag at ingat. At ngayon, sa wakas, ay makakamit ko ang sukdulang kaliwanagan. Pagsasanay ng medisina sa loob ng mga dekada. At sa isang araw, natupad ang aking mga kabutihan. Ngayon, ako, si Dr. Ford, ay walang pagsisisi. Ito ay, si Lord Pendleton. Nagbibigay-pugay kami sa Celestial Guide ng 3 kaharian. Dumating na ang Celestial Guide ng 3 kaharian. Dumating na ang banal na gabay ng 3 mundo. Kailangan kong magmakaawa sa kanya para tulungan si Lolo na makakuha ng banal na posisyon at walang hanggang buhay. Nagbibigay-pugay kami sa banal na gabay ng 3 mundo. Ang banal na gabay ng 3 mundo. Ikaw ang banal na gabay ng 3 mundo. Tahimik lang. Super lang ako ng taxi. Nagbibiro ka, Panginoong banal na gabay. Ang iyong taxi ay kayang tumawid sa 3 mundo. Lahat ng mortal na umaakyat sa pagkadiyos ay nangangailangan ng iyong gabay. Paano mo masasabing ordinaryo lang iyan? Eksakto. Ito ay dapat na si Miss Vance ng pamilya Vance. Tama ba? Si Miss Vance ay may magandang panlasa. Nakuha mo pa ang pabor ni Panginoong Pendleton. Mas magaling kaysa sa babaeng Sterling na iyon. Sige, kayong 3, lahat kayo ay maaaring makakuha ng banal na posisyon, sumali sa hanay ng mga banal. Dahil marami kayong nagawang mabubuting gawa, at may bertud, na iligtas ang mundo. Hindi na kailangan ng maraming walang laman na formalidad. Maghanda kayo ng mabilis, ipapadala ko kayo sa inyong mga posisyon sa lalong madaling panahon. Ako, mula sa pamilya Sterling. Chloe Sterling, nagbibigay-pugay sa banal na gabay ng 3 mundo. Ang aking lolo, si G. Sterling, ay may malalim na birtud. Nakikiusap ako sa Panginoong banal na gabay na pagkalooban ito. Pagkalooban siya ng banal na trono. Oh, Chloe Sterling, nakikiusap ka ba sa akin? Arthur. Arthur? Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Paano ako nakarating dito? Ngayon ang pag-akyat na pagtitipon. Ako ang gabay ng 3 kaharian sa langit. Kung wala ako rito, para kanino itong pagtitipon? Kung hindi ako darating, sino ang iyukuran ninyong lahat? Ang pag-akyat na pagtitipon? Ang gabay ng 3 kaharian sa langit? Talaga kang? Tama na. Adik ka sa pag-arte, di ba? Sapat na isang trooper ng taxi tulad mo. Nandadaya at nandaraya sa labas. Ngunit ngayon ay naglakas loob kang pumunta at magkalat ng kalokohan sa pag-akyat na pagtitipon. Ay gusto ka bang mamatay? Kalokohan. Mr. Thorne, ikaw ay talagang matigas ang ulo at hangal. Sinabi ko sa iyo, ngayong pag-akyat na pagtitipon ay para sa akin. Hindi mo ba nakuha? Arthur, talaga kang marunong mag-arte. Sayang at hindi ka artista. Ang gabay ng 3 kaharian sa langit ay may kakayahang pumukaw sa mundo at kapangyarihang tumawid sa mga kaharian. Isang trooper ng taxi tulad mo, karapat-dapat ka ba? Ikaw. Tama iyan, Arthur. Alam ko lahat ng ginawa mo ay upang pagsisihan ko. Gusto mong pakasalan muli kita. Ngunit imposible. Sinabi ko sa iyo, ang gusto ko ay kagalingan. Ang mga ito ay mga bagay na hindi mo kailanman maibibigay sa akin. Kagalingan. Chloe, ngayon, ipapakita ko sa iyo sa iyong sariling mga mata na ang kagalingan na nais mo ay ang isinuko mo mismo. Ang iyong tinatawag na pagmamalaki at kaluwalhatian. Dudurugin ko sila sa ilalim ng aking mga paa. Binata, malalaking salita. Patriarka. Ang taong ito ay naglakas loob na magpanggap na gabay ng 3 kaharian sa langit.
Ito ay isang insulto sa Panginoon ng Langit. Pakiusap, Patriarka, parusahan ang taong ito. Ikaw? Ikaw ba ang gabay ng tatlong kaharian sa langit? Ikaw ang gabay ng tatlong daigdig. Patriarka, ikaw, ano ang sinabi mo? Siya talaga, ang gabay ng tatlong daigdig? Ito, paano ito nangyari? Arthur, si Arthur talaga ang gabay ng tatlong daigdig. Tama si Lolo. Siya talagang biyaya para sa pamilyang Sterling. Ako mismo ang nagtaboy sa biyaya ng pamilyang Sterling mula sa ating tahanan. Mayroon ka namang konting kaalaman. Ikaw ang gabay ng tatlong daigdig? Kung ikaw ang gabay ng tatlong daigdig, ako naman ay ang makalangit na patriarka na nag-uutos sa yin at yang at namamahala sa lahat ng tatlong daigdig. Ha ha ha. Wala kang kahit anong espiritual na enerhiya. Paano ka magiging Panginoong Celestial? Tulad ng apo, tulad ng lolo. Ang apo mo ay walang alam, at ikaw, matandang lalaki, hindi rin gaanong magaling. Bata, papaano mo nagawang insultuhin ang ating patriarka? Hinahanap mo to? Ayos lang. Vance, kailangan mong kumalma. Papaano makikipagtagisan ang alitaptap sa buwan? Ang magalit sa isang tulad niya ay mababa sa iyong dignidad. Tama ang patriarka. Ngunit ang batang ito ay talagang kasuklam-suklam. Paulit-ulit, ginagaya niya ang gabay ng tatlong daigdig para lokohin tayo. Nakakainis talaga. Gabay ng tatlong daigdig? Hindi bale na ikaw ay isang impostor. Kahit na ikaw talaga ay ang gabay ng tatlong daigdig, hindi pa rin kita tatakutin. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ito ay. Bata, natatakot na natulala ha? Ang bagay na ito ay tinatawag na token ng pag-akyat. Sino man ang may hawak ng token na ito ay maaaring maglingkod sa mga banal na kaharian. Kahit na narito ang gabay na makalangit ng tatlong kaharian, makita itong token, kailangan niyang igalang ako. Ang token ng pag-aakyat. Kailangan ko rin siyang igalang. Panginoong tao. Ano itong bagay? Aba, Panginoong tao. Kung hindi ka magpapaliwanag ng maayos, ang taong ito, hindi ko siya maibibigay sa iyo. Huwag kang mag-alala, Panginoong Makalangit, Aba. Ang token ng pag-akyat na ito ay para sa mga anak ng mayayamang immortal. Isang token ng pag-akyat, sino man ang may hawak ng token na ito ay sa dalawang kaharian gumawa ng ilang maliliit na trabaho, parang isang. Pribilehiyo ng pamilya. Mga anak ng mayayamang immortal? Tama yan. Sa iyong mortal na kaharian, ang mayayaman ay may mayayamang anak. Ang makapangyarihan ay may makapangyarihang anak. Pagsali sa mga immortal natural na may mga anak ng mayayamang immortal. Arthur, nagbubulong ka. Ano ang sinasabi mo? Kita mo, gamit itong token ng pag-akyat, kahit ang gabay na makalangit ng tatlong kaharian ay dapat magpakita ng paggalang sa patriarka ng aking pamilya, lumapit at magbigay galang. Ang aming patriarka ay maaaring magsalita para sa iyo. Baka makapasok ka rin sa dalawang kaharian at magmaneho ng taxi, token ng pag-akyat, mga anak ng mayayamang immortal. Hindi ba ito mas mabuti kaysa sa akin, ang gabay na makalangit? O ang sugo na makalangit ay mas kahanga-hanga pa? Kailangan kong yumuko sa kanila. Alis na ako. Dahan-dahan lang, Panginoong Makalangit, huwag magmadali. Ngayon, kahit na ang tatlong kaharian ay konektado, ang usapin ng pag-akyat sa pamamagitan ng katungkulan ay dapat gabayan mo. Saka bigyan mo ako ng paliwanag. Ako, ang gabay na makalangit ng tatlong kaharian, laban sa token ng pag-akyat na ito. Alin ang pipiliin mo? Ako. Ako? Panginoong Langit, huwag kang mag-alala. May plano ako. Arthur, hindi mo ba narinig? Pumunta ka rito at lumuhod at humingi ng tawad sa patriarka. Kung hindi, sa paulit-ulit mong krimen ng pagpapanggap bilang Panginoong Langit, ang Panginoong Langit ay hindi ka hahayaang makaalis ng madali. Tama iyan. Ang bawat tao ay may puso para sa kabutihan. Bata, kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin ngayon, makukumbinsi ko ang Panginoong Langit na magpakita ng awa sa iyo. Ako, luluhod. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Ito, anong nangyayari? Arthur, Ikaw ba ang nagloloko? Tigilan mo na.
Isang himala, maaaring ang gabay sa langit ng tatlong kaharian ay malapit nang lumitaw. Arthur, Naririnig mo ba iyan? Ang gabay sa langit ng tatlong kaharian ay malapit nang lumitaw anumang sandali. Kung hindi mo aaminin ang iyong pagkakamali, mawawala ang iyong pagkakataon. Ang hininga ng langit. Ang lupa ay nag-aalaga sa lahat. Ang gabay sa langit ay bumababa. Ang tatlong kaharian ay nagkakaisa. Ipinagdiriwang ang piging sa langit. Ang mga immortal ay nagpapakita ng hurno ng panglahatang hininga. ang horno ng panglahatang hininga. Ang pugon ng hininga ng universo. Ang gabay ng langit ng tatlong kaharian, ngayon, iyan ang tinatawag kong prestihiyo. Ito ay umaakit sa lahat ng immortal ng tatlong kaharian, nagbibigay ng ganoong artifact ng paglikha. Hininga ng universo. Humuhubog sa lahat ng may buhay. Sa pista ng langit ngayon, ipinagkakaloob namin ang kapalaran sa lahat, bilang parangal sa walang hanggang banal na biyaya. Lahat ay maaaring pumasok sa banal na pugon upang makamit ang banal na tadhana. Sa loob ng 7 hakbang ay naroon ang presyon ng kapalaran. Ang mga may malalim na kapalaran ay maaaring pumasok sa loob ng 3 hakbang, makakakuha ng tadhana ng 2 antas. Sa loob ng 5 hakbang ay naroon ang pagsubok ng kabutihan. Ang mga may marangal na karakter maaaring sumulong ng 3 hakbang pa, makakakuha ng tadhana ng 2 antas. Ang natitirang 2 hakbang ay may pagsubok ng puso, 1 hakbang, sinusubok ng langit ang puso, 1 hakbang, tinatanong ng lupa ang kalooban. Ang mga inaprubahan ng langit at lupa maaaring sumulong sa 2 hakbang na iyon at makamit ang agarang pagkadyos. Makamit ang agarang pagkadyos sa loob ng 3 hakbang, hindi ba't ibig sabihin yan ang lahat ay may pagkakataon upang maging isang immortal? Tunay na walang hanggang banal na biyaya. Dakilang immortal sa itaas, meron akong token ng pag-akyat. Maaari ba nitong hayaan akong sumali sa mga immortal ng direkta? Kita mo, Panginoong tao, hindi pa rin ito nalulutas ang issue ng token ng pag-akyat. Isang token ng pag-akyat. Hayaan itong maging isang premyo para lamang sa magbubukas ng pugon. Ano ang Panginoong tao? Ninanakawan mo lang ako. Oh, ito? Ano? Hayaan itong maging regalo mo sa pagtanggap sa Panginoong makalangit. May pagtutol ba? Ako. Wala akong pagtutol. Matanda, tingnan mo ang iyong sarili. Gaya ng sabi ng matandang kasabihan, itago mo ang iyong kayamanan. Kailangan mo talagang ipagmalaki ang Ascension token na iyan. Ngayon, wala na lahat, hindi ba? Alam mo ba, Ang banal na kapalaran ay ipinagkaloob. Ang Hall of All Beings ay sama-samang ipinagdiriwang ang piging ng Panginoong Celestial. Mr. Tone. Ang lolo ko. Siya. Huwag kang mag-alala. Patriarch, ano ang gagawin natin ngayon? Kung wala ang Ascension token, paano natin mapapansin ang Panginoong Celestial na pahalagahan tayo? Walang problema. Ang pamilya Thorn ay may malalim na kapalaran. Naglinang ako sa loob ng 100 taon. Akala mo wala akong kakayahan? Pagbubukas lang ng pugon para makuha ang token, hindi ba? Madali ko itong magagawa. Gaya ng inaasahan sa Patriarch. Talagang makapangyarihan at mapamaraan. Ang ganitong pagsubok para sa iyo ay napakadali. Eksakto. Vance, ikaw muna ang sumubok. Hayaan mong makita ko ang espiritual na presyon na ito at kung gaano ito kalakas. Ako? Patriarch, gusto mo akong sumubok ng espiritual na presyon? Mukhang hindi tama, di ba? Isang tunay na immortal ang minsang nagsabi, lahat ng nilalang ay maaaring lumapit sa banal na pugon at makamit ang banal na tadhana. Vance, nakikita ko na mayroon kang napakalalim na kapalaran. Dapat mong subukan. Huwag kang mag-alala. Kahit may mangyaring mali, ako'y sasagipin ka. Ito ang presyon ng artifact. Kung may pagkakamali, ako. Arthur, hindi ba lagi mong sinasabi na ikaw ang gabay ng langit ng 3 kaharian? Ngayon narito na ang banal na pugon. Naglakas loob ka bang humakbang at subukan? Tama iyan. Arthur, sinasabi mong ikaw ang gabay ng langit ng 3 kaharian. Sige, subukan mo. Tingnan kung ang presyon ng banal na pugon ay kikilalanin ka. Tingnan kung karapat-dapat ka sa titulong Panginoon ng langit. Kanina lang ay pinagawa mo akong lumuhod at humingi ng tawad sa inyong lahat.
Ngayon ay nagbago ang iyong tono at tinatawag mo akong Panginoon ng Langit. Sa tingin ko kayo ay mga duwag na takot sa kamatayan. Takot na madurog hanggang mamatay ng presyon ng banal na pugon. Ikaw ay nagsasalita ng walang katotohanan. Arthur, sabihin mo lang sa amin kung naglakas loob ka o hindi. Sige. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung para kanino ang asembleya ng gabay ng langit na ito ay ginaganap at kung para kanino ang banal na pugon na ito ay ibinigay. Sumampa siya rito. Talaga? Sumampa siya rito. Ang mga may malalim na kapalaran ay maaaring pumasok sa loob ng 3 hakbang at makakuha ng 2 antas na tadhana. Maaari. Na si Arthur ay tunay na may dakilang banal na kapalaran, siya ay isang super lang ng taxi. Paano naging posible iyon? Isang super ng taxi. Dakilang banal na kapalaran. Maaari. Si Arthur nga ang gabay ng langit ng 3 kaharian. Super ba? Dakilang swerte? Maaari kaya? Si Arthur ba talaga ang gabay ng langit ng 3 kaharian? Patriarka, ano ba sa mundo ang nangyayari? Driver lang siya ng taxi. Paano siya nagkaroon ng dakilang swerte? Paano siya makakapasok sa loob ng 7 hakbang? Maaari kaya, siya ba talaga ang gabay ng langit ng 3 kaharian? Imposible. Talagang imposible. Ang gabay ng langit ng 3 kaharian ay may pambihirang talento na yumanig sa mundo at kapangyarihang tumawid sa mga kaharian. Maaring hindi siya galing sa isang misteryosong pamilya, ngunit isa pa rin siyang master na nagsasanay ng husto. Paano siya magiging driver ng taxi? Isa pang hakbang pasulong. Kaya ba talagang pumasok si Arthur sa loob ng 3 hakbang at makatanggap ng swerte, pero driver lang siya ng taxi? Paano siya nagkaroon ng malalim na swerte? Patriarka, Ito, hindi ito maaari. naiintindihan ko na ngayon. Ang tunay na immortal ay ayaw manakit ng sinuman. Kahit na ang taong ito ay kulang sa banal na swerte, siya ay mapagpasyahan at naglakas loob na mauna. Kaya ang banal na batas ay hindi nagdudulot ng parusa. Ito ay ang gantimpala para sa matatapang. Walang parusa. Gantimpala lang para sa matatapang. Hindi ba ibig sabihin nun? Sino man ang unang humakbang ay makakakuha ng swerte. Nasuklam-suklam. Tiyak na naisip na ito ni Arthur ng maaga, kaya siya naglakas loob na mauna. Palagi niyang sinasabing babayaran si Lolo, pero napaka makasarili pa rin niya. Arthur, tigil diyan. Arthur, tigil ka diyan. Sabi mo may pabor si Lolo sa'yo, may pabor ang pamilyang Sterling sa'yo. Ganito mo ba binabayaran ang kabutihang iyon? Chloe, anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Alam na alam mo, ang unang lalapit sa banal na pugon ay hindi makakaramdam ng presyon ng espiritu at makakamit ang banal na kapalaran. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi ka nagbago. Sarili mo lang ang iniisip mo. Paanong naging napakasarili mo? Makasarili. Chloe, sinasabi mong makasarili ako? Nagpagod ako para sa pamilya mong Sterling sa loob ng 3 taon, parang isang hayop, hindi kailanman nagreklamo. Anong karapatan mong tawagin akong makasarili? Ikaw, para sa tinatawag mong kayamanan at kaluwalhatian, ay sumuway sa kagustuhan ni Lolo Sterling at iniwan ako. Anong karapatan mong tawagin akong makasarili? Ako. Chloe, sa totoo lang, ang makasarili ay ikaw. Gusto mo ng kayamanan at kaluwalhatian. Gusto mo ng banal na kapalaran. Kabita. Si Kung gayon, ang banal na kapalaran na ito, ibibigay ko sa'yo. Ipapaintindi ko sa'yo. Magkaiba ang ating mundo. napakalayo ng agad. Arthur, ikaw at ang aking pamilyang Sterling ay laging magkaiba ng mundo. Napakalayo ng agwat. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Dahil hindi ka naniwala na ako ang gabay ng 3 kaharian. Hindi ba sinabi mong walang presyon ng espiritu ang banal na pugon na ito? Subukan mo. Arthur, ikaw. Tama na. Nagpapaka-Diyos. Akala mo sa pagpapanggap na mapagbigay, hindi kami lalapit. Sasabihin ko sa'yo. Tungkol sa presyo ng espiritu ng banal na pugon ngayon, kung kaya mong tiisin na isang driver ng taxi, ako, si Thorn, ay kaya rin. Hindi ako naniniwala na ang banal kong kapalaran bilang tagapagmana ng pamilyang Thorn ay mas mababa sa iyong driver ng taxi.
Si Mr. Thorne ay nakatapak na rin sa platform. Talaga nga, ang unang nakatapak dito, ang makakakuha ng tadhana, ay hindi maapektuhan ng presyon ng kapalaran. Arthur, ano ang sasabihin mo ngayon? Vance, bakit nakatayo ka lang diyan? Ito ang iyong tadhana. Hindi na kailangang magpakumbaba. Kunin mo na agad. Tama, Thorne. Sige, kunin mo na ang tadhana. Ipakita mo sa driver ng taxi na iyan ang galing mo. Anong nangyayari? Ang lakas ng presyon. Parang 1,000 libra. Ako, hindi man lang ako makagalaw. Hindi mo ba sinabi na naglalaro akong Diyos? Hindi mo ba sinabi na kung kaya kong tiisin ang presyon ng banal na pugon, kaya mo rin, ano? Hindi ka na gumagalaw. Ha? Baka naman mas masahol ka pa sa driver ng taxi na tulad ko. Kasuklang-suklang. Napakasama. Kahit mayroon talagang presyon ng kapalaran, Ang aking kapalaran ba? ay mas mababa sa isang driver ng taxi, kasuklam-suklam, gumagalaw siya. Si Mr. Thorne ay malapit nang gumawa ng ikalawang hakbang. 3 hakbang na lang, at makakakuha siya ng ikatlong antas na pagkakataon. Pero, bakit si Thorne mukhang nahihirapan ng husto? Ibang-iba sa paglalakad ni Arthur kanina. Hindi ka naniwala na ako ang gabay ng 3 kaharian, at sinabing walang presyon ang banal na pugon na ito. Sige, subukan mo. Baka naman. Baka may presyon ang banal na pugon. Arthur, siya ba talaga ang gabay ng 3 kaharian? Ano? May spiritual pressure ba talaga ang Divine Furnace? Si Arthur Pendleton talaga ang celestial guide ng 3 realms. Ikalawang hakbang. Isa pang hakbang, Thorne, at makukuha mo ang banal na kapalaran. Hindi. Napakabigat ng hakbang ni Thorne. Ano? May spiritual pressure ba talaga ang Divine Furnace? May pressure ba talaga? Kung gayon, bakit ang dali ng paglalakad ni Arthur kanina? Bakit napakadali? Lumalaban ba siya sa pressure? Mas mayaman ba ang kanyang banal na kapalaran kaysa kay Thorne? Paano nangyari iyon? Imposible. Talagang imposible. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Thorne. Ang pamilyang Thorne ay isang piling pamilya sa River City. Paano magiging mas kaunti ang aking banal na kapalaran kaysa sa isang driver ng taxi? Kaya, Mr. Thorne, naniniwala ka na ba ngayon na may pressure ang Divine Furnace? Naniniwala na sa pagitan natin ay napakalayo, isang mundo ang pagitan. Napakalayo. Isang mundo ang pagitan. Arthur, tinatawagan mo akong palakas sa balon at sinasabing magkaiba tayo ng mundo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ipapakita ko sa iyo kung sino ang dragon at kung sino ang palaka. Mr. Thorne, makinig sa mabuting payo at bumaba ka ngayon. Vance? Hindi. Walang kapalaran. Pagpilit ng hakbang ay magdudulot ng banal na backlash. Ito. Paano ito nangyari? Maaari bang ang kapalaran ni Mr. Thorne ay talagang mas mababa kaysa kay Arthur? Si Arthur ba ay tunay na pinagpala ng malalim na kapalaran? Isang masuwerteng bituin para sa pamilyang Sterling? Hindi. Hindi? Paano ako magiging mas masahol kaysa sa isang driver ng taxi? Wag. Hindi. Nagawa ko. Hindi. Ito, kalahati lang ng hakbang. Iyayanig na nito ang banal na pugon. Kung pipilitin ko ang isa pang hakbang, makakaranas ako ng backlash. Vance, bumalik ka rito. Kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam. Backlash. Bakit? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Thorne. Ang aking patriarch ay mayroong token ng pag-akyat. Bakit? Hindi ba ako makakakuha kahit na 3rd tier na tadhana? Hindi. Hindi ko ito tatanggapin. Gaya ng inaasahan sa Thorne, ginagawa ang alam mong imposible. Iyan ang tindig ng isang maharlika. Hindi tulad ng ilang chopper ng taxi, magtiis ng hirap para lang sa dangal. Dahil lang may mas magandang kapalaran siya. Iniisip niya siya ay espesyal, kapalaran. Ang kapalaran ay bahagi ng lakas. Bukod pa, ang sapilitang melon ay hindi matamis. Ang kasakiman ay walang hangganan. Mr. Thorne, iminumungkahi kung bumaba ka na ngayon. Pipilitin ng isa pang hakbang ay magdudulot ng backlash. Arthur, tumahimik ka. Ang sapilitang melon ay hindi matamis, ngunit pumapawi ito ng uhaw. Isang simpleng chopper ng taxi. Anong karapatan niya ang payuhan ako? Panoorin mo ako. Sumusumpa ako, kukunin ko ang kapalarang iyan ngayon. Hindi.
O hindi, kulang sa kapalaran. Nagalit niya ang banal na pugon. Vance, umatras ka agad. Pugon. Isang pugon. Anong karapatan nitong kamuhian ako? Hindi ko ito tatanggapin. Lisa, Mr. Thorn! Mr. Thorn, ikaw, ayos ka lang ba? Kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam. Isang pugon lang. At nangangahasaktan ako? Ako ang tagapagmana ng pamilyang Thorn. Bakit? Hindi ko man lang makuha ang third tier na tadhana kahit na Bakit ang taxi driver na iyon? ay magagawa ito ng madali. Kasuklam-suklam. Mr. Thorn, huwag kang magalit. Si Arthur ay pinalad lang. Ang pagiging unang umakyat, hindi niya kinailangang tiisin ang presyon. Tiniis mo ang presyon ng kapalaran at umakyat ng 2.5 hakbang na magaling na. Tama yan. Mr. Thorn, kung si Arthur ay pupunta ngayon, malamang hindi siya makakagawa ng isang hakbang. Sa loob ng pugon na iyan, mayroon ding iyong Patriarch's Ascension Token. Ikaw ang magiging pinakamahusay maaga o huli. Hindi man lang makagawa ng isang hakbang. Natatakot ako na bibiguin kita. Sinabi ko sa iyo, ang Celestial Guides Assembly ay gaganapin para sa akin. Ang banal na pugon na ito. At maging ang Ascension Token na sinasabi mo. Pasensya na, akin na sila ngayon. Ikaw, tama na. Arthur, pwede bang tumigil ka na? Ikaw ay isang taxi driver. Nauna ka lang at pinalad. Si Mr. Thorn ang cream of the crop. Huwag mong sabihin sa akin sa tingin mo ba talaga ang iyong kapalaran ay mas malaki kaysa kay Thorn, hindi ba? Nauna? Suwerte. Chloe Sterling. Ngayon, ipagsisisi mo ito ng buo. Arthur, ano ang ginagawa mo? Aakyat ka sa entablado. Tama iyan, Miss Sterling. Sinabi ko sa iyo, ang nakuha mo ay isang ilusyon lamang. Ang nawala sa iyo ay kayamanan at kaluwalhatian. Ngayon, manood kang mabuti. Gusto kong malaman mo. Ang nakuha mo ay isang ilusyon lamang. Ang nawala sa iyo ay kayamanan at kaluwalhatian. Maaaring mali ako sa lahat ng ito. Mali ba talaga ako? Mali? Ano ang ginawa mong mali? Umili ka lang ng mas maganda, iyon lang. Chloe, huwag kang mag-alala. Hindi ito ang unang beses niya sa entablado. Ang pressure sa entablado, hindi niya kaya. Tama, Chloe, si Arthur ay nagpapanggap lang na kalmado. Sinusubukan kang pagsisihin para lang makuha ang atensyon mo. Ano ang ginawa mong mali? Lahat ng ginawa mo ay para sa pamilya Sterling. Tama, lahat ng ginawa ko ay para sa pamilya Sterling. Lahat ay para kay Lolo. Ano ang nagawa kong mali, Arthur? Gusto mo akong pagsisihan? Wala kang pagkakataon. Pagsisisi? Chloe Sterling, ang pagsisisi mo, para sa akin, ay walang halaga. Sinabi kong putulin na natin ang lahat ng ugnayan, wala ng koneksyon sa isa't isa. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang nawala sa iyo, at kung ano talaga iyon. Ito, paano ito nangyari? 2 sunod na hakbang. Hindi ba niya naramdaman? Ang pressure ng kapalaran? Paano magkakaroon ng mas magandang kapalaran? Ang isang super ng taxi kaysa sa akin, isang binata ng isang marangal na pamilya, 2 sunod na hakbang. At kasama ang hakbang na ginawa ni Arthur, 3 hakbang na iyon. Pumasok sa loob ng 3 hakbang, makakuha ng pagkakataong pangatlong antas. Talagang nasa tabi ni Arthur ang tadhana. Ang mga pumapasok sa loob ng 3 hakbang ay makakakuha ng banal na kapalaran. Napapaligiran sila ng kapalaran. Mula ngayon, walang hanggang kapalaran. Hindi maaapektuhan ng kasawian. Walang hanggang kapalaran. Hindi maaapektuhan ng kasawian. Kasuklam, suklam. Kasuklam, suklam. Ito ay inihanda ng mga Diyos para sa gabay ng langit ng 3 kaharian. Para kay Arthur, isang super ng taxi. Sayang. Walang hanggang kapalaran, hindi maaapektuhan ng kasawian. Posible kaya ito ang dakilang tadhana na sinabi ni Lolo. Ito ang dahilan kung bakit nagpakasal si Arthur sa pamilya Sterling. Mali ba talaga ako? Walang hanggang swerte. Hindi naapektuhan ng sakuna. Posible kaya? Ito ba ang dakilang kapalaran na binanggit ni Lolo? Ito ang dahilan kung bakit nagpakasal si Arthur sa pamilyang Sterling. Mali ba talaga ako? Chloe, ayos lang. 3 antas na kapalaran lamang ito. Kahit napapalibutan siya ng swerte, ano naman? Hindi ba siya driver pa rin ng taxi? Ang pamilyang Thorn ay nangungunang pamilya sa River City. Hindi ba sila mas higit pa sa kanya? Isang ordinaryong tao. Kahit swerte siya sa buong buhay niya. Hindi siya makakapantay sa pamilyang Thorn. Arthur, ito ba ang kayamanan at karangyaan na ipinangako mo? Sa tingin mo, ito ba ang magpaparamdam sa akin ng pagsisisi sa paghihiwalay sa iyo? Mali ka, ito lamang ay nagpapagawa sa akin ng mas lalong pagkainis sa iyo. Ang iyong swerte, ang iyong kapalaran. Kumpara sa Thorn, wala sila. Tama yan. Arthur, sa tingin mo, sa ganitong paraan mamamanhik kami na bumalik ka sa pamilyang Sterling?
Patuloy kang mangarap. Ikatlong antas na kapalaran lamang. Kapag ang patriarka ng Thorn ay nagbigay ng magandang salita sa gabay ng tatlong kaharian, marami pa. Tama. Arthur. Isang manok na may balahibo hindi pa rin magiging gintong phoenix. Ikaw, isang driver ng taxi, kahit may swerte ka. Sayang. Bakit hindi ka bumaba dyan? Tama iyan. Arthur, ito ay ang gabay ng tatlong kaharian na bangkete ng Diyos. Ikaw ay nakatanggap lamang ng ikatlong antas na kapalaran. Ano pa ang hinihintay mong tumayo diyan? Sinusubukang agawin ng pansin. Lumabas sa iyong lugar. Nakakahiya. Nakakahiya. Pag-agaw ng pansin. Chloe, sinabi ko sa iyo, dudurugin ko ang iyong pagmamataas ganap. Gusto kong malaman mo. Malayo ka sa akin. Ito. Simula pa lamang. Ano ang ginagawa ni Arthur? Lumalapit siya sa banal na pugon. Pumasok sa loob ng tatlong hakbang. Ngunit ang pagsubok ng kabutihan, itong si Arthur, ay isang tusong, sinungaling na driver ng taxi. Anong akala niya, kaya niyang gawin ang pagsubok ng kabutihan? Ang kasakiman ay walang hangganan. Mababa ang klase niya pagkatapos ng lahat. Nakakita ng kapalaran at nawalan ng isip. Tingnan natin kung gaano katagal si Arthur makakatagal. Paano ito nangyari? Si Arthur ay puno ng kasinungalingan. Nagpanggap lamang siya bilang gabay ng tatlong kaharian. Bakit? Wala siyang nararamdamang pressure. Ano? Nasira ang banal na pugon? Paano magkakamali ang isang pamana na artifact? Ito lamang ay nagpapakita na totoo ang kanyang pagkatao. Hindi siya nagsinungaling. Posible kaya si Arthur nga ang gabay ng tatlong kaharian? Hindi siya nagsisinungaling. Posible kaya si Arthur ay talagang ang celestial guide ng tatlong kaharian? Imposible. Talagang imposible. Ang celestial guide ng tatlong kaharian. Paano siya magiging isang... Ang patriarch. Bakit ito nangyayari? Sinabi ni Arthur na siya ang celestial guide ng tatlong kaharian at nagsabi ng malaking kasinungalingan. Iyan ay hindi talaga akma sa pamantayan ng marangal na karakter. Bakit hindi siya nagdusa ng backlash? Ito, paano ito posible? Isang driver lang ng taxi. Ang ginagawa lang niya ay sumundo ng pasahero. Paano siya naging ang celestial guide ng tatlong kaharian? May mali talaga. Isang driver ng taxi. Sumusundo ng pasahero. Naiintindihan ko. Ang swerte naman. Ang swerte ng batang ito ay sobrang ganda. Svete. Patriarch, ano ang ibig mong sabihin? Kahit na ang batang ito ay isang driver ng taxi, kaya niyang tiisin ang presyon ng kapalaran. Ibig sabihin, siya ay pinagpala ng kapalaran. Malamang habang sumusundo ng pasahero, nasakyan niya ang Celestial Guide. Ang Panginoong Celestial ay nagpapasalamat, kaya hindi siya nag-iisip tungkol sa kanyang pagpapanggap. Kung magpapatuloy siya, mahihirapan siya sa hinaharap. Naiintindihan ko. Ang swerte ng batang ito ay talagang malaki. Arthur, swerte mo talaga na nakilala mo pa ang Celestial Guide ng tatlong kaharian. Kaya naman sinabi ni Lolo na ikaw ay ang swerteng bituin ng aming pamilyang Sterling. Sayang lang, hindi ka pa karapat-dapat sa akin. Ang lalaking para sa akin ay dapat akong painamin ng walang hanggang karangalan. Ang lahat ng swerte mong ito ay hindi kailanman makapagbibigay sa akin yan. Hindi maibigay. Swerte. Chloe, panoorin mo ng mabuti kung ito ay swerte lang o iyong walang hanggang karangalan na sinasabi mo na nasa akin. Ito. Paano ito posible? Dalawang hakbang? Sino ba talaga siya? Isa pang tatlong hakbang papasok. Isang pusong hindi matitinag. Lubos na iginagalang. Walang hanggang katuwiran. Mula ngayon, Iwasan ang lahat ng kasamaan. Hindi tinatablan ang lahat ng sakit. iwasan ang lahat ng kasamaan, hindi tinatablan ng lahat ng sakit. Talaga? Isa pa? Nakuha niya ang tadhana. Arthur, talagang tiniis niya ang pagsubok ng kabutihan. Anong nangyayari? Imposible. Talagang imposible. Maaaring siya ay ang gabay na langit ng tatlong kaharian tagapagligtas, isang driver ng taxi. Paano siya nakarating dito? Kaya, Chloe, ito ang walang hanggang kaluwalhatian na gusto mo. Sinabi ko sa iyo, ang nakuha mo ay isang ilusyon lamang. Ang nawala sa iyo ay yaman at kaluwalhatian. Yaman at kaluwalhatian. Walang hanggang kaluwalhatian. Siya? Ano ang gagawin niya? Siya ay sumusulong. Para harapin ang dalawang katanungan ng langit at lupa, ito ay hindi bagay na kayang gawin ng isang mortal. Dalawang hakbang na magkasunod, dalawang hakbang pa, ang huling dalawang hakbang. Ang isa ay ang katanungan ng langit at ang isa ay ang katanungan ng lupa. Si Arthur ay gumawa ng dalawang hakbang ng sabay. Sabay ba niyang sinasagot ang dalawang katanungan sa parehong oras? Ito, paano yon posible? Ang pagsubok ng puso, bawat katanungan ay tumatama sa iyong tunay na pagkatao. Siya, paano siya sasagot sa parehong katanungan ng sabay? Arthur,
Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Meron ka bang talagang ganoon kalaking potensyal? Ang dalawang katanungan ng langit at lupa ay ang katanungan ng buhay at ang katanungan ng kamatayan. Tungkol naman sa katanungan ng tunay na sarili, ang katanungang ito ay nagtatanong, Ano ang tunay na sarili? Isang immortal ay hindi dapat magkaroon ng hindi matatag na tunay na sarili. Hindi ko inaasahan ang pagsubok ng puso ay may ganitong katanungan. Siya ay isang pangkaraniwang mortal. Paano niya malalaman kung ano ang tunay na sarili? Ang kasakiman ay hindi nasisiyahan, kahit kaibigan mo ang Panginoon ng langit. Ang dalawang katanungan ng langit at lupa ay hindi ka hahayaang madali. Tingnan natin kung paano ka makakalusot. ano ang tunay na sarili? Arthur? Kung hindi mo kaya, bumaba ka na lang. Ang katanungang ito ay masasagot lamang ng tunay na gabay ng langit ng tatlong kaharian. Siya lang ang makakasagot nito. Ikaw ay isang super ng taxi, kaya hindi ka dapat mag-aksaya ng oras dito. Tama yan. Arthur, medyo maswerte ka. Nakatanggap ka na ng dalawang magagandang pagkakataon. Pigilan mo ang pagiging matigas sa pag-aayos ng mukha. Ano ang tunay na sarili? Malinis na konsensya sa harap ng langit. Malinis na konsensya sa harap ng lupa. Malinis na konsensya sa harap ng langit. Malinis na konsensya sa harap ng lupa. Ang batang ito ay talagang may ganitong pananaw. Oo nga. Sa ganoong pananaw, Ano naman? hindi pa rin niya sinagot. Kung ano ang tunay na sarili. Hindi yan mabibilang. Malinis na konsensya sa harap ng mga tao. Malinis na konsensya sa loob. Malinis na konsensya. Ay, ang tunay na sarili. Malinis na konsensya ay ang tunay na sarili. Naiintindihan ko. Ako sa wakas ay naintindihan. Malinis na konsensya. Ang tunay na sarili. Banal na pag-aproba. Ang pagsubok na ito ay maaaring maipasa. Pumasa. Talagang pumasa si Arthur. Ang huling pagsubok. Ang Ascension Token. Iyan ang Ascension Token ng Thorn Patriarch. Sino man ang may hawak nito ay maaaring humingi sa Celestial Guide ng tatlong kaharian na gabayan sila tungo sa pagka-Diyos. Ito? Ito ay isang malaking pagkakataon. Patriarka, Ito? ito ang Ascension Token ng ating pamilyang Thorn. Ikaw? Kailangan mong kunin ito pabalik. Ang token na ito ay ibinigay ng isang tunay na immortal sa isang magbubukas ng pugon. Kung basta-basta nating kunin ito pabalik, baka tayo ay harapin ang banal na parusa. Ngunit, marahil, may pagkakataon pa. Batang kaibigan, kanina lamang, ako ay nagsabi ng mga bagay na hindi ko dapat sinabi. Mangyaring, huwag magalit. Mayroon kang napakabanal na tadhana upang makuha ang banal na pagsang-ayon. Binabati kita. Ngunit ang Ascension Token na ito ay baka masyadong mabigat para sa iyong hawakan. Masyadong mabigat. Patriarka, ano ang ibig mong sabihin? Batang kaibigan, Bata ka pa at protektado ka ng Celestial Guide. Magkakaroon ka ng pagkakataon para sa Ascension maaga o huli. Paano kung ipagpalit mo sa akin ang Ascension Token na ito? Ipinapangako ko hindi kita gagawan ng masama. Eksakto. Arthur, marami kang nagawa para lang patunayan sa akin na hindi ka isang walang kwentang driver ng taxi, di ba? Nakuha mo ang Ascension Token para lang matulungan si Lolo sumali sa hanay ng mga immortal at umakyat sa makalangit na hukuman, di ba? Ngayon binibigyan kita ng pagkakataong ito. Kung ibabalik mo lang sa amin ang Ascension Token, mapapatawad kita. patawarin? Chloe, anong karapatan mo para patawarin ako? Utang ko lang kay G. Sterling. Tungkol sa iyo, Naputol na natin ang lahat ng ugnayan at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Nakalimutan mo ba? Tungkol sa Ascension Token na ito, mga pribilehiyong anak ng mga immortal, mga pribilehiyong anak ng mga opisyal, maaari ba silang maging immortal ng walang ambisyon? Hindi ganyan ang pagpapatakbo ng mga bagay. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Ang Ascension Token na ito ay hindi dapat umiral. Nabiyak. Si Arthur ay talagang dinurog ang Ascension Token. Ito ay pang-insulto sa isang tunay na immortal. Ikaw, Naglakas loob kang sirain ang Ascension Token? Pang-iinsulto sa banal na kamahalan. Kahit na ikaw at ang Celestial Guide ng tatlong kaharian ay may koneksyon, hindi kanya poprotektahan. Mga bantay, arestuhin siya. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng Panginoon ng langit? Ang banal na manggagamot, si Dr. Ford. Ang pinakamayamang tao, si Mr. Croft, Gobernador Quinn. Ito ang tatlong taong may malaking merito na aakyat sa bangkete ng langit na ito. Narito na sila. Totoo kaya ito? Ang gabay ng tatlong daigdig, malapit nang lumitaw. Ibinibigay namin ang aming paggalang sa gabay ng tatlong daigdig.
Yumuyuko kami sa harap ng gabay ng tatlong daigdig. Ang gabay ng langit. Sila. Yumuyo ko sila kay Arthur. Si Arthur talaga ang gabay ng langit ng tatlong daigdig. Ibinibigay namin ang respeto sa gabay ng tatlong daigdig. Si Arthur talaga. Imposible. Siya ay isa lang trooper ng taxi. Siya ang tinapon na manugang na lalaki ng pamilya Sterling. Paano siya magiging gabay ng tatlong daigdig? Chloe, nakikita mo na ba ngayon ang iyong itinapon? Hindi. Pagkara ito, Dr. Ford, ikaw ay nagligtas ng mga buhay sa buong mundo, at perpekto ang iyong karma. Ngayon sumakay sa taxi ng tatlong daigdig patungo sa kaharian ng langit, upang gampanan ang posisyon bilang banal na manggagamot. Salamat, Panginoon ng langit. Mr. Croft, ikaw ay nag-ipon ng mabuting karma, at perpekto ang iyong karma. Ngayon sumakay sa taxi ng tatlong daigdig, patungo sa ilalim ng daigdig, upang maglingkod bilang hukom ng ilalim. ang iyong mga salita ay nagiging batas at tumulong ka sa iba na umakyat. Ako, Gobernador Quinn, ay namuno sa lungsod na ito, at pinagpala ang komunidad. Ngayon sumakay sa taksi ng tatlong daigdig patungo sa dambana ng tagapangalaga ng lungsod ng Ilog, upang maglingkod bilang tagapangalaga ng lungsod ng Ilog. Salamat, Panginoon ng Langit. Ang huling anting-anting. Nagpakita sa akin ng kabutihan si matandang G. Sterling. Ako,